Harapin ang iyong guro na maganda na nahawahan ng masamang lason. At malubhang na sugatan. May dalawang pagpipilian na nasa harapan mo. Ang unang pagpipilian ay manumpa na alisin ang lason para sa guro. Maging isang taksil na estudyante. Ang pangalawang pagpipilian ay manatiling hindi nagbabago sa kabila ng lahat. Magpanggap na hindi mo alam. Ngunit hindi ka pumili ng kahit isa. Dahil nagising ka ng isang simulation system. Sa dalawang nakaraang simulation, sinubukan mo ang dalawang opsyon na ito. At walang pagbubukod sa resulta. Kapag nagising na ang guro, Sword ay tutukod sa lalamunan at siguradong mamamatay. Kaya't nang magsimula ang ikatlong simulation, gumawa ka ng isang desisyong labag sa katwiran. Pumasok ka sa pinto. Nandyan pa rin ang pamilyar na eksena ng kasiyahan. Pero ngayon hindi ka na nakatungo sa lugar, kundi malakas na tumakbo papunta sa kama. Nilakasan ni Su Qingshu ang gulat sa ginawa mo. Pero bigla kang bumagsak sa tabi ng kama ng malakas. Master, kumusta po kayo? Seryoso ba ang sugat? Yun Ako, ang iyong guro, ay niloko ng mga tao mula sa Yuming sect. At ako ay malubhang nasugatan. At nahawaan pa ng masamang lason. Kung hindi makikipagtalik sa iba, baka malagay sa panganib ang aking buhay. Napatingin ka ng matagal. Nagkunwaring walang alam. Masamang lason. Yung nagpapalakas ng pagnanasa. Kapag sumiklab, hindi pwedeng makipagtalik. Ito ba ay lasong nakamamatay? Hindi pa tapos magsalita. Si Su Qingshuang ay parang unang pagsasanay. Hinawakan niya ng kusa ang iyong leg. Hindi ka agad na sumugod. Sa halip ay nag-iisip-isip. Naalala ko. Noong hindi matagal na ang nakalipas. Nagawa ni Fifth Senior Brother ang isang pilding gamot na makakatulong na mapawi ang ganitong uri ng masasamang lason. Parang ang tawag ay King Maidan. May balita ka ba tungkol sa detox na gamot na hawak ni Fifth Senior Brothers Hao Yuan lang? Maagang itinuro kay Su Qingshuang. Hinihikayat siyang magtiyaga pa. Kung bukas ay hindi makabalik ang mga senior brothers at sisters. Mag-isip ng ibang paraan. Kinabukasan ng umaga, lahat ng mga senior sister ay nakabalik na. Nakatayo ka sa labas ng Rainbow Mist Bridge. Malayo mong nakita ang anyo ng ikalimang senior brother na si Zhao Yuan lang. Mabilis na kumaway sa kanya. Agad na humingi ng King Mai detox pill. Dahil sa tiwala bilang magkakaklase at pag-aalala para sa guro. Hindi na nagdalawang isip si Zhao Yuan lang. Diretsong inilabas ang gamot at iniabot sa iyo. Ate sa paaralan. Kumusta ang guro? Nabiktima ba siya ng internal na lason? Ay naku, kapatid na guro. Malalaman mo rin iyon sa tamang panahon. Nagtatago ka ng hiya sa iyong ngiti. Lumiko ka at personal na ibinigay ang elixir kay Su Qingshuang. Pagkalipas ng isang oras, nagtawag si Su Qingshuang ng mga disipulo sa Qixia Hall para sa pulong. Lahat ay ayon sa iyong inaasahan. Ang proseso ay eksaktong katulad ng naunang simulasyon. Kapag natapos na ng lahat ang kanilang pagsumpa, si Su Qingshuang ay hindi nakatuon sa iyo sa pagkakataong ito, kundi dahan-dahan siyang tumingin kay Wu Shixiong. Ming-er, narinig ko na ang gamot na King Mai detox pill ay ikaw mismo ang gumawa. Si Zhao Yuan lang ay tila nagmamalaki, na mayabang na sinabi, ito ay gamot na ginawa ng disipulo sa kanyang libreng oras. Hindi ko inasahan na matutulungan kong maalis ang laso ng guro. Hindi ako nangahas mangarap ng higit pa. Pagkatapos niyang magsalita, umakyat ang malamig na pagtawa ni Su Qingshuang. Bigla niyang pinutol ang mahabang espada. Nabigla ang lahat. Hawak ni Zhao Yuan lang ang kanyang leg, na may mukha ng hindi makapaniwala. Ikaw lang ang may alam sa kasalanan mo. Yung lunas sa lason, ay talagang ginawa na ni Zhao Yuan lang ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit sinadya mong sabihin kay Su Qingshuang kagabi, na ang gamot ay ginawa lamang kamakailan. Ang salitang kamakailan ay napakasensitibo. Minsan mahaba, minsan maikli. Ako ay nasa bingit ng kapahamakan. Nahawaan ng masasamang espiritu. Bakit ikaw pa ang mailunas? Galing pa lang sa paggawa nitong gamot. Suntok sa buwan ang trader na ito. Ganito ang kahihinatnan ng pagtataksil sa master. Naging panakipbuta si kapatid na Pito. Pero sino ba talaga ang tunay na trader? Hindi pa rin natuklasan. Nabuhay ka ng matagumpay hanggang gabi. Ngunit agad mong napansin ang isang problema. Kung hindi ka mamamatay, hindi matatapos ang simulation. Kinabukasan ng umaga, muling pumunta ka sa aklatan ng mga sinaunang kasulatan. Dahil ang piraso ng pahiwatig mula sa huling simulation ay nagsabi na, may tinatago dito. Nagdesisyon kang masusing maghukay. Muli mong natagpuan ang nakatagong talaan ng mga nagawa. Habang balak mong suriing mabuti kung may nakaligtaang detalye, bigla kang nilapitan ng ate sa likod mo. Isang palmadang tumama sa balikat mo. Ek! Ano ang tinitingnan mo? Ang tinig ni Shuang Hanyu ay kasing lamig ng talim ng kutsilyo. Nang makita niyang hawak mo ang aklat ng mga karangalan, bigla siyang nagbago ng ekspresyon. Hinawakan ka sa lalamunan, at inangat ka ng buo. Tunay ngang natuklasan mo ang lihim dito. Mukhang, hindi ka na namin pwedeng palayain. Lumabas ang takot sa mukha mo.
Kahit anong pakiusap mo, hindi pa rin mapipigilan ang kamatayan. Patay ka na. Tapos na ang simulation. Nakuha ang piraso ng pangyayari. Malapit na pakikipag-ugnayan ni second senior sister. Lihim ng biblioteka. Biglang humingal ka ng malakas. Ang pakiramdam ng pagkakabuhos ay bumabalot sa puso. Parang talagang nakaranas ng kamatayan. Sa huli, talagang pinatay ako ng ikalawang nakatatandang kapatid. Ano bang lihim ang itinago ng aklatan? Bakit siya napilitang pumatay para manahimik? Hindi ba siya natatakot na madiskubre ito ng guro at maparusahan? Hinahaplos mo ang lig mo. Nakaeksena ang iyong mukha sa pagkasira. Diyos ko, talaga bang pwedeng manatili dito sa sekta na ito? Di ba para mag-ascend sa cultivation? Bakit nagkaroon pa ng suspense? Pero sa tatlong pagsubok na ito, sa wakas ay makakapasa ka na kay Master Su King Shuang. Sa parte ng paghuli sa Inside Man. Sayang, kailangang isakripisyo si fifth senior brother. Pero sabi nga ng kasabihan, mas mabuting mamatay ang kasama kaysa ako. Tumingin ka sa natitirang dalawang pagkakataon ng simulation sa system panel. Bigla kang nagkaroon ng ideya. Dahil 5 beses araw-araw nag-refresh ng libre ang simulation points. Sayang kung hindi gagamitin. Sapat na nasigurado kang mabubuhay ka hanggang bukas. Bakit hindi gamitin ang panahong ito? Ipon ang lahat ng pira ng mga pangyayari na maaari mong kolektahin. Itutok mo ang iyong paningin sa unang gabi ng iyong master. Ako ang pinakakarapat-dapat. 2 pangyayari. Simula na ang simulation. Sundin mo ang mga natutunan mo sa unang simulation. At mabilis mong mararating ang bahagi kung saan ikaw mismo ang magpapagaling sa iyong sarili. Ngayon, iba-ibang paraan ang gagawin mo. Para mapalayas ang sakit at maibalik ang dangal. Kahit na nagtagumpay na sa pagtanggal ng lason. Malabo pa rin ang makaligtas sa kamatayan. Muling inulit mo ang simulation. Pagkatapos, pakiramdam mo ay parang maputla at payat ka na. Para kang nanghihina sa paglakad. Pero hindi pa panahon para mag-isip niyan. Kaya't naglakad ka ng parang walang kabuluhan. Parang isang matandang artista na sumasakay sa eksena. Sunod-sunod na pumasok sa palasyo ng gurong espiritu. Parehong pamilyar na boses pa rin. Pamilyar na masarap na tanawin. Ngayon, talagang nagawa mong maging kalmado ang puso mo. Matapos kasing paulit-ulit na subukan ito ng 2 beses. Kahit dumating pa ang Budha ngayon, hindi pa siguro mas matatag ang loob mo kaysa sa akin. Master, kailangan mong magpakatatag. Malapit nang bumalik ang mga senior sister natin. Pagdating nila, gamitin mo ang antidote ni fifth senior brother. Siguradong ligtas ka pa rin. Kung bukas ng umaga hindi pa rin sila nakabalik. Kahit mamatay pa ako, disiplinado pa rin ako. Makakatulong din sa guro na alisin ang lason. Tumingin si Su King Shuang sa iyong mukha na labis na pagod dahil sa pag-aalala sa kanya. Natila labis na napagod, at agad na naantig. Tumingin sa kanyang disipulo. Natila labis na napagod at naging ganito ang itsura. Walang kahit isang masamang pag-iisip sa kanyang mga mata. Isang disipulo na ganito ang purong isip. Talagang bihira ito. Palihim niyang naisip. Ang nakakainis na si Panglima. Nagawa niyang maghanda ng King Mai detox pill ng mas maaga. Ano kaya ang motibo niya? Ang susunod na mangyayari ay eksaktong kapareho ng ginawa mong simulation dati. Pero dahil sa pagkakataong ito, palagi mong binabantayan ang reaksyon ng 3 senior na babae ng palihim. Talagang napansin mo ang mga detalye na inignore sa simulation. Kakaiba ang reaksyon nilang 3. May halong gulat pero may pakiramdam ng pagkalma. Walang kahit kaunting pagsisisi sa pagkamatay ng nakababatang kapatid. Dapat mong malaman na bago ka dumating sa Biluozo. Ang ika-5 senior na si Zhao Yuan lang ay nakasama na ng senior na si Dashi ng 1 buong taon. 1 taon na ang nakalipas. Kahit na ang mga pusa at aso ay namatay. Dapat naman ay may kaunting lungkot, di ba? Huwag nang tumingin. Ililibing na si Zhao Yuan lang sa likurang bundok. Pagkalipas ng 15 minuto, ikaw at ang kapatid na si Zhou Chengfeng ay ililibing ang katawan sa ilalim ng isang puno sa likurang bundok. Maraming bakanteng lupa sa likod ng bundok. Bakit kailangang pumili ng malayo? At ilibing ang bangkay sa ilalim ng punong ito. Hindi mo na ilabas ang tanong na ito. Dahil lampas na ito sa naunang timeline ng simulation. Nagpasya kang itanong ito bukas sa susunod na simulation. Matapos gawin ang lahat ng ito, umuupo ka sa sariling bakuran mo. Maingat na suriin ang lahat ng nangyari ngayon. Ang mundong ito ng pagtuklas ng mahika. Parang hindi katulad ng alam mo tungkol sa mundo ng pagtuklas ng mahika. Kung si Su King Shuang ay gustong hulihin ang salarin, bakit hindi na lang direktang mag-soul search? Paano pwedeng hindi mag-soul search ang isang cultivator sa Yuaning stage? Kailangan lang i-search ang bawat isa-isa-isa. At hindi mo pa rin mahuhuli ang salarin. Pero hindi niya ginawa iyon. Sa pamamagitan lang ng iyong ilang salita at sariling hinala. Diretsong hinatulan mo na siya. Pangalawa, ano ba talaga ang tinatago sa loob ng silid ng mga sinaunang aklat? Nakita mo lang ang isang talaan ng mga nagtagumpay. Ganito na ang matinding reaksyon ng pangalawang kapatid na babae. At handa pa niyang patayin ang sariling kapatid na lalaki.
Hindi ito basta-basta na walang dahilan. Dahil naglakas loob siyang pumatay. Ibig sabihin ay hindi siya natatakot sa mga kahihinatnan. Sa madaling salita, malamang na si Su Qingshuang ang may kagagawa nito. Mukhang hindi ganoon kasimple ang Biluozo. Kung hindi tayo magiging maingat, maaaring hindi tayo magtagal ng ilang araw. Dapat ay nakalap ko na ang mga piraso ng pangyayari, di ba? Bigla mong naisip ang bagay na ito. Muling inilabas ang system panel. Sa kanang ibabang bahagi ng personal na impormasyon. Nakita ang isang simbolo ng piraso. Bahagyang kumilos ang isip. Sino pa ba kundi ako? Ang palatandaan ng hindi pa nabubuksan ay kumikislap. Walang pag-aatubili mong pinili ang mag-unlock. Ding! Binabati kita, host, natapos mo ang event na ako ang nag-iisa. Maaari kang pumili ng isa sa mga sumusunod bilang gantimpala. Bawat 2 oras, babalik ang simulation points ng isa. Ipadala ang 3. Dagdagan ang maximum ng simulation points ng 2. Araw-araw mag-refresh. Pagsubok 1, big kiss. Walang epekto pagkatapos ng simulation. 3 pagpipilian ang nasa harap mo. Sa tingin mo, kailangan mong pag-isipang mabuti. Una, maaalis mo ang pangatlo. Ang mga side effect ay karaniwang pananakit ng liig pagkatapos ng simulation. Pakiramdam ng pagkahilo. O panghihina ng katawan. Pwede mong unti-unting mapunan ang mga ito sa totoong buhay. Ang una ay may kasamang kakayahang mag-recover. Maaari kang makakuha ng libreng pagkakataon hanggang 6 na beses sa isang araw. At hindi bababa sa 3 beses. Kasama na ang pangunahing 5 puntos. Ibig sabihin, may garantiya kang 8 pagkakataon sa simulation. Mas maraming simulation. Mas may kumpiyansa ka sa susunod na hakbang. Tuklasin ang mga lihim sa loob ng sekta. Pipiliin ko ang isa. Walang pag-aalinlangan. Ang simulation points ay bumabalik ng isa bawat 2 oras. Idinagdag ang titulong sino pa kung hindi ako. Mabilis na dumating ang oras ng hating gabi. Puno na agad ang simulation points. Muli kang nagsimula ng simulation. Ngayon, handa ka nang magsagawa ng isang gabi ng pag-atake sa aklatan. Simulan ang simulation. Nakatayo ka sa loob ng bahay at nag-iisip ng sandali. Ngunit nagpasya kang bisitahin muna ang iyong guro. Ayon sa mga naunang resulta ng simulation, dapat ay nawala na ang pagdududa ni Su Qingshuang sa iyo. Ngunit nakakagulat na, kakapasok mo lang sa Qixia Hall. Biglang lumabas si Senior Sister Shen Ruoqing mula sa likod ng bulwagan. Kita mo na hindi niya inaasahan ang pagdating mo. Nagulat siyang nagsabi, Junior brother, bakit ka nandito? Gusto ko lang makita kung kumusta na ang paggaling ni Master. Tapat mong isinagot. Si Shen Ruoqing ay nagpakita ng banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Kusang itinaas ang kamay at inilagay sa iyong balikat. Ang tono ay magaan. Bihira kang maging ganito ka maunawain. Naisip mo pa ang guro. Narinig ko mula sa kanya. Na buong araw kahapon ay nandyan ka para alagaan siya. Salamat sa iyo. Ang ugali ng nakatatandang kapatid na babae ay hindi kasing lamig ng pangalawang kapatid na babae. Kaya nakakaramdam ka ng kapanatagan. Mayroon pa ring normal na tao sa loob ng samahan. Anong klaseng sinabi yan? May utang na loob ako sa aming guro. Kung hindi niya ako tinanggap bilang estudyante, paano ako makakarating sa Biluozo, isang lugar ng mga immortal? At matutunan ang mga aral ng immortalidad upang maging isa sa mga nag-aaral ng immortalidad. Yung tapat at taos pusong paraan mo ng pagsasalita. Napapailing si Shen Ruoqing. Sa sandaling iyon, bigla kang nagsalita ulit. Sister Master, ngayon ay nakarating na ako sa 3rd level ng Ki Refining. Pero pakiramdam ko ang bagal ng progreso. Siguro mali ang pinili kong paraan ng pag-aaral. Pwede ba akong pumunta sa templo ng kasaysayan? Para maghanap ng bagong kasanayan sa paglinang ng Ki. Haha, hindi ba't naalala na ng ikatlong nakatatandang kapatid mo? Yung pinili mong kasanayan sa pagtipo ng Ki ay lipas na at hindi na ginagamit. Pero sa bilis mo, hindi naman masama. 2 buwan lang, nakamit mo na ang ikatlong yugto ng paglinang ng Ki. Pagkatapos ng kalahating taon, hindi masama kung makakamit mo ang perpektong pagsasanay. Pinayuhan ka ni Shen Ruoqing ng mabuti. Binigyan ka pa niya ng makatuwirang suhestyon. Subukan mong sanayin ang Yuling Zhenju. Nagtanong ka ng maraming beses kung pwede bang pumunta sa library hall sa oras na ito. Mukha siyang naguguluhan. Hindi ba basta-basta lang ang pagpunta sa library hall? Matapos makakuha ng tiyak na sagot, diretso kang pumunta sa silid aklatan. Maingat na tingnan ang paligid. Walang bakas ng pangalawang senior sister. Siguro ngayon, hindi ka nabigla ang papatayin, di ba? Marami ka ng beses na punta sa silid aklatan. Malinaw ang pagkakahati-hati ng mga klase ng aral. Ngayon, medyo tuso ka naman. Hindi ka direktang nagsaliksik sa talaan ng mga nagawang kabutihan, kundi sa ibang bahagi ng aklatan naghanap. Sa wakas, sa pamamagitan ng walang sawang pagsisikap, natuklasan mo ang kakaibang bagay sa mataas na antas ng kasanayan. Ito ay isang kahon na nakatago sa likod ng mga aklatan. Kung hindi ka mag-iingat, hindi mo ito matutuklasan. Buksan ang kahon.
Ang makikita ay isang sanga ng aklat na gawa sa kawayan. Ito ay naglalaman ng isang natatanging paraan ng pagtuturo ng pagtataas ng antas. At may kaugnayan sa paggawa ng pilak. Sa pamamagitan ng pagmamasid, napansin mo na ang mga kabinet sa paligid. Dahil sa matagal na walang nag-aalaga, puno ito ng alikabok. Pero ang mga kahon ay napakamalinis. Ipinapakita nito na kamakailan lang may gumalaw dito. Tiyak na naniniwala ka na ito ay isang kasanayan na may kaugnayan sa paggawa ng pilak. Mukhang sa loob ng sekta, maliban kay third sister at fifth senior brother. Wala nang iba pang nagsasanay ng alchemy. Kaya ang sulo ba talaga ay pag-aari ni third sister? O ni fifth senior brother? Habang nag-iisip ka, biglang nakaramdam ng malamig na hangin sa likod. Paglingon mo, biglang kumabog ang puso. Si Shiji Shuang Hanyu biglang lumitaw sa likod mo na parang nakadikit ang mukha. Diretsong nakatitig sa'yo ng matindi. Shidi, bakit ka nandito sa pavilion ng kasulatan sa ganitong oras? Malamig ang kanyang ekspresyon, parang yelong nakapatong. Tinitingnan ka ng may pagsusuri. Agad kang nag-explain. Kakatapos ko lang maghanap kay Dashiji. Tungkol sa pagsasanay, inirekomenda niya na muling pag-aralan ko ang Qigong. At pumunta ako sa aklatan. Upang pumili ng isang aklat na tinatawag na Yuling Zhenju. Sa harap ng dahilan na ito, halatang nagulat si Shuang Hanyu at sumulyap sa bamboo slip sa iyong kamay. Bahagyang umangat ang mga labi. Ano ang hawak mo dyan? Hindi malinaw. Nakita ito sa likod ng istante ng mataas na antas na pagsasanay. Isang paraan ng paggawa ng eliksir. Marahil ito ang binasa ni Senior Zhao Yuan lang noon. May nadiskubre ka ba? Tinitigan ka ni Shuang Hanyu ng matindi. Biglang nakaramdam ka ng hindi maganda sa puso mo. Nagpanggap na kalmado. Sister, anong sinasabi mo? Nadiskubre mo ang lihim ni Lao Wu. Tama ba? Unti-unting lumalapit ang frost cold moon. Biglang lumapit at niyakap ka. Pinalaki mo ang mga mata mo. Biglang sumalubong ang pakiramdam ng pagkahilo. Sa huli, nahihirapan kang maglabas ng ilang salita. Ako, putang ina mo. Hinimatay ka sa pagkakapigil ng hininga. Tapos na ang simulasyon. Nakuha ang piraso ng pangyayari. Matalik na pakikipag-ugnayan ng pangalawang kapatid na babae. Lihim ng silid aklatan ng mga sinaunang aklat. Bigla kang nagising ng gulat. Naupo sa ilalim ng puno at malalim na huminga. Mas matindi ang pagkahilo ngayon kaysa noong nakaraan. Mas malaki rin ang epekto nito sa katawan. Matapos makahinga ng maayos, talagang nagpanik ka. Si ikalawang Shijiba ay isang baliw. Palaging nakabantay malapit sa pahina ng kasulatan. Sa araw ay nagbabantay. Sa gabi rin ay nagbabantay. Basta may nakitang problema, agad akong nahuhuli. Sobrang galing na sa pag-arte niya. Magtataas pa rin ito ng mga duda. Lalo na't pumunta ako sa aklatan. Na may suporta ng aking nakatatandang kapatid na babae. May mali. Hindi dapat ganito kaswerte. Kahit na may tungkulin ang aking ikalawang kapatid na babae na bantayan ang aklatan. Hindi naman siya pwedeng magbantay ng walang tigil. Saan nagkamali? Siya ba ang nakatatandang kapatid na babae? Pinipikit mo ang iyong mga mata. May nararamdaman kang takot. Kung hindi mo malilinaw ang mga lihim ng aklatan, hindi ako makakapagpahinga. Nagpa siya kang subukan muli. Sa pagkakataong ito, naghahanda kang maglaro ng isip. Simulasyon simula. Tumingala ka at tumingin sa buwan sa langit. Muling bumalik sa Kixia Hall. Nakatagpo ng nakatatandang kapatid. Nagsasalita ng parehong mga salita mula sa nakaraang simulasyon. Matapos makuha ang mungkahi ni Shen Ruoqing. Masaya kang pumunta sa library. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka naghanap sa mga istante ng libro. Pagpasok mo pa lang sa pintuan, agad kang nagtago sa pinakaloob na bahagi ng silid aklatan, sa loob ng kabinet ng mga gamit. Lumipas ang ilang minuto. Nakakulubot ka sa loob ng kabinet at hindi ka komportable. Habang nagdududa ka kung sobra ka lang mag-isip. Biglang may mahihinang tunog ng mga yabag mula sa labas. Agad mong pinigilan ang iyong paghinga. At nakayuko kang sumilip sa pagitan ng siwang ng pinto ng kabinet. Lumabas na ang ikalawang ate. Nakanganga siya sa paligid. Parang naghahanap ng kung ano. Sa pagkakataong iyon, may narinig na namang hakbang. Kasabay nito, narinig ang malambing na boses ni Senior Sister. Bigla kang napatingin ng malaki. Senior Sister, hindi mo ba sinabi na darating si Junior Brother Lu sa silid ng mga sinaunang kasulatan? Hindi siya dumating dito. Alainan, siguro ako ang nag-aalala ng sobra. Kahit hindi siya dumating ngayong gabi, sigurado akong lalabas siya bukas ng umaga. Pangalawa, kailangan mong bantayan siya ng mabuti. Huwag mong hayaang makita niya ang mga bagay na hindi dapat makita. Alam ko, tama at master. Naiayos mo na ba ang tungkol sa ikalimang junior brother? Yung nakakadiring tao na iyon. Matagal ko nang gustong patayin siya. Ngayon, tama na ang kanyang pagkamatay. Hindi natin dapat pag-usapan ang ganitong mga bagay. Hindi magiging masaya si Master kapag narinig niya ang mga hindi pagkakaisa na salita. Ipapasa ko na lang kay Third ang pag-aasikaso kay Fifth.
Nanginginig ang puso mo. Hanggang sa tuluyang mawala ang ingay ng salita at hakbang. Sa wakas, nakahinga ka ng maluwag. Kasabay nito, napatunayan mo rin ang isang bagay. Hindi rin mabuting tao si senior sister. Siya ang nagsabi kay second sister. Nagsabi na pupunta ka sa templo ng kasaysayan. Matagal ka nang naghihintay. Tiniyak na walang tao bago ka lumabas mula sa kabinet. Nang papalayo ka na ng maingat. Biglang nagpakita ang sistema ng mensahe. Patay ka na. Tapos na ang simulation. Nakatingin ka sa simulated na larawan. Nabigla. Hindi talaga maintindihan kung paano ka namatay. Hanggang sa mapanood ko ang replay ng sistema, saka ko naintindihan. Na matagal na nilang napansin ka. Nang hindi ka lumabas agad, talagang naiinip na si second sister. Diretsong pinukol kanya ng palad kasama ang kabinet, naging pulbos ka. Nakaupo ka sa lupa. Pumikit at nagmuni-muni. Paulit-ulit na sinuri ang mga detalye ng mga hakbang na ito. Sa pangkalahatan, nakabuo ng mga sumusunod na punto. Maaaring hindi ang blows ang inaasahang tanyag na sekta. O masasabing hindi normal ang mga cultivator sa mundong ito. Ang guro kong si Su Qingshuang ay isang labis na mapaghimagsik na tao. Kahit na nahuli ang mga taksil, hindi niya pinapansin ang tama o mali at basta na lang pumapatay. Mula sa usapan ni na master sister at second sister, hindi mahirap maintindihan na ang second sister ang gumaganap bilang tagapagbantay ng aklatan. At ang pagkamatay ni fifth senior brothers Hao Yuan lang ay tila may kakaibang dahilan. Sobrang galit sa kanya ang second sister. Sabi niya, karapat-dapat siyang mamatay. Kahit si master sister ay hindi tumutol. Ipinapakita nito na hindi rin inosente si fifth senior brother. Walang mapagkakatiwala ang tao sa loob ng samahan na ito. Kahit sino pa ang kasama mo, laging posible kang mapatay dahil sa ilang aksidente. Kung ang daan papunta sa postura ng klasiko ay hindi pa rin pwede, baka mas magandang tumingin sa ibang tao. Nabanggit ni ate sa usapan nila ni kuya sa ikalawa, tungkol sa pag-aalaga kay kuya sa ikalimang. Pero ang problema, patay na si kuya sa ikalimang. At ang bangkay ay ikaw at si kuya sa ika-4 ang naglibing. Paano pa ito haharapin? Gusto mo bang hukayin ang bangkay para latigan? Hindi naman siguro ganoon kalala. Anong silbi ng patay? Hawakan mo ang baba mo at alalahanin ang mga detalye ng paglilibing. Ang tanging hindi maintindihan ay si ikalawang kapatid Zhu Chengfeng na tinawag ng pangalan at inutusan na kunin ang bangkay. Itaas at itago sa ilalim ng isang partikular na puno. Maraming puno naman sa paligid. Bakit hindi yung malapit, kundi yung malayo pa? May problema talaga dito. Tingnan mo ang natitirang 3 pagkakataon sa simulation. Walang pag-aalinlangan. Ipagpatuloy ang simulation. Banayad ang simoy ng hangin sa gabi. Maingat kang umalis sa bakuran. Ayon sa impormasyong nakuha mula sa huling simulasyon, si ikatlong senior sister Liu Ruyan ay darating sa lalong madaling panahon. Sa likod ng bundok para asikasuhin ang bangkay ni ikalimang senior brother. Kaya tahimik kang nagtago sa likod ng isang dalisdis na may lilim. At tinakpan ang ulo ng mga damo. Na ang tanging nakikita ay ang mga matang nakatutok sa harapan. Si San Shaijai ay isang cultivator na nasa mid-stage ng foundation establishment. Basta't hindi ka mag-imbestiga ng labis sa paligid. Maniniwala kang hindi niya matutuklasan ka. Pagkalipas ng halos 1 kwarto, sa wakas ay may narinig kang galaw mula sa malayo. Nakatutok ang iyong mata sa unahan, puno ng kaba. At nakita mong si Liu Ruyan na nakasuot ng simpleng damit ay diretsong nilalakad papunta sa puno kung saan nakabaon si Wu Shixiong. Mukhang hindi na siya mapakali. Nakahawak ng isang garapon. Nagsasalita ng walang tunog. Mukhang sinasabi niya ang hindi maganda tungkol kina master sister at iba pa. Pero sobrang layo nila. Hindi mo talaga maririnig ng maayos. Pero ang susunod na eksena, magpapanganga sa'yo ng bigla-bigla. Kahit ang paghinga ay huminto. Nakita si Liu Ruyan na hinuhukay ang hukay. At may hawak na kutsilyo na pinagsasaksak ang bangkay. Sa susunod na segundo, bigla siyang kumuha ng isang duguang puso. Ang pinakamahalaga ay ang pusong iyon ay itim at patuloy na tumitibok. Pinanood mong ng tahimik si Liu Ruyan. Ilalagay ang puso sa garapon. Bago umalis, pinalo niya ng pilyo. Uli ang lupa sa hukay. At saka siya umalis. Matagal na panahon. Matapos mong tiyakin na tuluyang lumayo siya. Doon ka na lang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Binuksan mo muli ang hukay ng ikalimang nakatatandang kapatid. Sa loob ng walang laman na dibdib, patuloy na may lumalabas na laman at dugo mula sa puso. Shit! Hindi ba ito ang mundo ng mga kulto? Hindi ito dapat mangyari. Nakatayo ka lang sa lugar. Parang nangangalit ang anit mo. Inulit mong punan ang hukay. Nakatingin sa puntod sa harap mo. Napakakomplikado ng pakiramdam. Nanginginig ang puso mong magpasya kung tatakbo ka na agad. Pero dahil sa maliit mong katawan at maikling mga binti, malamang na madedetect ka lang ilang kilometro ang layo. Biglang may dahon na bumagsak sa ulo mo. Nilingon mo at nag-shake ng ulo. Biglang tumigil ang tingin. Nag-aalangan kang titigan ang punong ito sa harap mo.
Tumingin ka rin sa paligid ng mga puno. Bigla mong napansin na may kakaiba. Lahat ng mga puno sa paligid ay malulusog. Masagana ang mga sanga at dahon. Ngunit ang punong ito na libingan ng ikalimang kapatid ay mahina ang paglaki. Parang kulang sa tubig at sustansya. May isang nakakatakot na ideya kang pumasok sa isip mo. Sa parehong lupa, sa parehong kapaligiran, sa parehong likod bundok, bakit ang ibang mga puno ay namumukadkad ang mga sanga at dahon? Pero itong isang puno lang ang hindi. Humihingalo ka, at naglakad ng may kaba papunta sa pinakamalapit na puno. Sundin ang lugar kung saan inilibing ang ikalimang kapatid. Maghukay ng walang gamit. Habang naghukay, nagsimulang pawisan ka, dahil malinaw mong nahawakan ang buto ng tao. Para patunayan ang iyong hinala, pumunta ka sa ilalim ng iba pang mga puno. At naghukay. Ang katotohanan ay eksaktong katulad ng inaasahan mo. Sa ilalim ng bawat puno, ay may nakabaon na isang tao. Bigla mong naisip, ang aklat ng mga nagawa na natagpuan sa aklatan, na naglalaman ng maraming pangalan ng mga nakatatandang kapatid. Ngunit hindi mo kailanman nakita ang kanilang anumang bakas. Dito ay may 34 na puno. Ibig sabihin, nakatago sa ilalim, malamang ay ang mga nawalang nakatatandang kapatid. Habang naglalakad ka pabalik sa kahabaan ng pasilyo, bigla kang natakot, at agad na tumulo ang pawis mo. Napansin ni Liuruyan ang iyong kakaibang reaksyon. Medyo nakakunot ang noo. Kapatid na pangalawa, gabi na, hindi ka ba nag-aaral ng maayos sa kwarto? Bakit nandito ka? Walang anuman, ate. Medyo nababato lang ako, gusto ko lang magpahinga. Parang hindi mo alam ang totoo. Sinadya mong iwasan ang usapan. Ate, ano ba yung hawak mo? Akala mo lulusutin ni Liuruyan ito ng padalus-dalus lang. Ngunit hindi mo inasahan na siya ay ngumiti ng masaya at iniabot ang itim na garapon. Pinipilit mong itago ang pagkagulat sa puso. At kusang lumingon ng isang hakbang pabalik. Ngunit lumapit si Liuruyan na nakayuko ang ulo. At tinitigan ka mula ulo hanggang paa. Kapatid sa pag-aaral, hindi ka mabait. Tingnan mo ang dumi sa katawan mo. Pulang-pula na ang damit mo sa dugo. Sigurado na pumunta ka sa sementeryo sa likod bundok para bisitahin si Wushikshong, di ba? Nang lumingon ka, tumakbo ka. Ngunit sa tawa ni Liuruyan, hinila ka papasok sa silid ng alchemy. Kapatid na si Lu, alam mo ba, matagal ko nang ninanais ang puso mo. Ngunit nitong 2 buwan, napakagalang mo sa amin. Hindi ka nagkamali kahit sa isang punto. Ang kanyang matinding pagmamakaawa ay naging pampasigla pa nga sa kanya. Inhukay ng buhay ang puso mo. Sa huling sandali ng kamalayan, nakita mo ang iyong pulang-pulang puso na may mainit na temperatura. At ang mukha ni Liuruyan, na biglang nagpakita ng gulat at pagkalito. Natapos ang simulasyon, nakuha ang mga piraso ng kaganapan. Nawawalang nakatatandang kapatid, pagsasakdal ng sakit ng puso ng ikatlong guro. Hawak-hawak mo ang dibdib mong bahagyang sumasakit. Tinitingnan ang mga salita sa panel ng sistema. Hindi mo mapigilang magngalit. Sumpang sistema, sinasabi mo sa akin na ito ay tinatawag na pagsasakdal. Saan ba may pagsasakdal na nag-aalis ng puso? Lumalim ang iyong tingin. May nananatiling kirot sa dibdib. Ang negatibong epekto ng simulation ay talagang mahirap tiisin. Dito na lang muna tayo titigil ngayong gabi. Bukas ng umaga, kapag may nangyari, mag-simulate ulit tayo. Higa ka sa upuan sa loob ng hardin. Pumikit ka at simulan ang huling pagsusuma. Sa huling sandali, nakita ng ikatlong senior sister ang puso ko. Mukhang labis na nagulat. Dapat akala niya ang puso ko ay itim din. Ngunit hindi niya akalain na ito ay pula. Kaya ang kaligtasan sa mga piraso ng pangyayari ay nangangahulugang ipaalam sa kanya na mali ang napatay niya. Itim na puso. Hindi ba't hindi ito mukhang mabuting tao? Tama. Sa mata ng mga ate master. Si 5th senior brother Zhao Yuan lang ay hindi mabuting tao. Kaya ang puso niya ay itim. Paano kung mapatunayan kung mabuting tao ako? Agad nang tinanggihan ang ideyang iyon sa isipan mo. Dahil kung sa isang salita lang ay malilinaw na ang bagay. Hindi ka sana mawala ng pagkakataon na magpaliwanag. Marahil sa kanilang mga mata, hindi ka talaga mabuting tao. Isa itong pagkiling. O kaya ay isang stereotype. Pero kung hahatiin sa mabuti at masama, may problema na naman. Ano ang nangyari sa mga nawalang mga kapatid sa paaralan? Mga 30 sila. Lahat ba sila ay masama? Lahat ba sila ay labis na masama? Talagang hindi ko maintindihan. Ipinapaliit mo ang magulong isip. At nagsisimula kang magtuon sa paghinga ng espiritu. Walang sinasabi si Ye. Ang malalim na tunog ng espada ay gumising sa iyo. Nagsanay ng espada si ikawalong guro Zhou Chengfeng sa tabi. Kakaumpisa lang niya sa pagsasanay ng espada sa umagang ito. Medyo huli na tayo. Nagsasalita ka ng mahina. Maingat na pumunta sa kabilang bahay. Ang mahaba mong espada ay kumikislap. Naglalaro sa loob ng bakuran na parang hangin at ulap.
Biglang may isang enerhiyang espada na bumagsak sa tabi ng iyong paa. Doon lang siya tumigil. Tumingin siya sa iyo ng pataas. Tumawa. Kapatid na disipulo. Bakit ka nandito? Baka masyadong maingay ang nakatatandang kapatid na nakasagabal sa iyong pag-aaral. Dahil sa pag-iingat, pinili mong simulan ang simulation. Sa harap ng tanong ng nakatatandang kapatid, ikaw ang nagsabi ng sarili mong paliwanag. Wala. Basta't pumunta lang ako para tingnan. Tama, kuya. Kagabi nag-aral ako sa loob ng bakuran buong gabi. Bakit di ka nag-ensayo ng espada? Nabahala na ako kasi medyo nasanay na ako. Ha ha ha. Ngumiti si Zhao Chengfeng ng ilang beses. Saka huminga ng malalim. Napakabigat ng kanyang isip. Si Lao Wu ay talagang isang tao ng Yuming sect. Kaya hindi siya nag-aral ng espada. Nasa loob lang siya ng kwarto, nag-ehersisyo. Hindi ko rin inasahan na ganito pala si Senior Brother Wu. Sa pangkaraniwang araw, mukhang mabuti naman siya. Nakangiti ka at nagsimulang magpanggap na nagsusumamo. Na parang labis na nagsisisi. At saka nagtangkang magtanong. Kuya Zhao, sabi ni Chesan na hindi maganda ang mga skill na pinili ko sa Library of Classics. Gusto kong pumili muli ng isang kasanayan sa paglinang ng enerhiya. Matutulungan mo ba akong maghanap, kuya? Kapag nabanggit ang Library of Classics, malaking pagbabago sa mukha ni Zhao Chengfeng. Naging mahihiyain na ang tono niya. Nagpakawala siya ng kamay. Naku, naghahanap lang ng kung few. Bakit hindi mo na lang itanong sa senior sister mo? Wala pa nga akong foundation establishment. Hindi rin naman ako masyadong mas mataas sa'yo. Nakita mo ang takot na biglang sumilay sa mukha ni Zhao Chengfeng. Parang may alam siya. Ayaw niyang sumama sa iyo. Kaya't sinubukan mo ulit. Kapatid na guro. Noong nakaraang pagkakataon, naghanap ako ng pribado. Ngunit napakaraming uri ng mga teknik. Hindi ko rin malaman kung alin ang mabuti o masama. Pero noong panahong iyon, nakakita ako ng isang talaan ng mga nagawang kabutihan. Habang nagsasalita pa siya, biglang umusad si Zhao Chengfeng at niyakap ang iyong bibig. May takot sa mukha. Tumahimik ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong nangyari kay Shikshong? Hindi naman ito isang talaan ng mga nagawang kabutihan, di ba? Pero medyo curious ako. Bakit ang daming pangalan di ko kilala sa taas? Kilala mo ba sila? Makakatakas ka ba? At magsasalita ulit. Ngayon, si Zhao Chengfeng talaga ang natakot ng husto. Junior brother. Tumahimik ka ng bahagya. Kung hindi, mapapahamak ako. Muling pinigilan niya ang bibig mo. Ipinapakita na huwag kang magsasalita. At binaba ang boses para paalalahanan ka. Huwag mong pag-isipan ng labis ang tungkol sa talaan ng parangal. Huwag sabihin sa kahit sino. Kung hindi, mapapahamak ka talaga. Ikaw ay labis na nagulat. Hindi mo akalain na ganito ang magiging reaksyon ni Zhao Chengfeng. Agad na bumigat ang iyong mukha. At malamig na sinabi, Kapatid na guro, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo kailangang itago sa akin. Mas alam ko kaysa sa iniisip mo. Alam ko hindi lang na maraming mga disipulo noon sa Falling Sunset Peak. Kundi alam ko rin na silang lahat ay nakalibing sa ilalim ng mga puno sa likod na bundok ng sementeryo. Tumingin si Zhao Chengfeng sa'yo ng may komplikadong ekspresyon. Bahagyang tumango. Walang silbi. Ano man ang iyong pagsisikap, walang mangyayari. Hindi magandang malaman ang katotohanan. Baka ikaw naman ang susunod na mamatay. O ako. Bakit? Mukha kang nagtataka. Tinitigan ka ni Zhao Chengfeng. Na hindi makaintindi. Hindi mo ba talaga alam? O nagpapanggap ka lang? Hindi ko talaga maintindihan. Bakit tayo pumapasok sa sekta para mag-aral ng mga kasanayan sa supernatural? Bakit tiyak na mamamatay tayo? Sa harap ng iyong mga tanong, diretsong gumiti si Zhao Chengfeng. At umiling. Ngayon naiintindihan ko na. Talagang nagmula ka sa isang liblib na nayon. Galing sa isang baryo sa bundok. Ang ikasyam na langit ng kontinente ng siyam na langit. Ito rin ang lugar kung nasaan tayo ngayon. Ang mga babaeng mananambal dito ay puno ng galit sa mga lalaki. Tulad natin na mga mababang antas na mananambal. Kapag pumasok tayo sa teritoryo ng mga babaeng mananambal na ito, gagawin lang tayong laruan nila. Naiintindihan mo ba ang sinabi ni Zhao Chengfeng? Ito ay isang mundo kung saan naglalaban ang mga lalaking cultivator at mga babaeng cultivator. Ngunit hindi ito ganap na mundo ng paggalang sa babae. Inamin ni Zhao Chengfeng na matagal na niyang natuklasan ang talaan ng mga nagawa. Ngunit matyagang nagtitiis at hindi nagsabi. Dahil natatakot siyang magalit ang kanyang guro at iba pa. Pagkatapos niyang sabihin ito, hinaplos niya ang iyong balikat at naghanap ng isang dahilan para umalis ng walang pakialam. Kailangan mo na lang bumalik sa iyong bakuran. Ngunit hindi nagtagal. Dinala ni Su Qingshuang ang ilang mga nakatatandang kapatid, na lahat ay lumitaw sa iyong bakuran, na may mga matang nagmamasid. Nakita si Zhao Chengfeng na itinuturo ka, at bumulong ng ilang bagay sa tainga ni Su Qingshuang. Sumimangot si Su Qingshuang. Ikaw pala ang tunay na mabait. Halos mo akong lokohin. Tapos na ang simulation.
Pinalaki mo ang mga mata mo, at nagmura sa puso mo. Kapatid, ano nang nangyari sa'yo? Tinitigan ka ni Zhu Chengfeng na nakatunganga sa lugar. May ilang pagdududa. Biglang naging malamig ang tingin mo. Bahagyang sabi, walang anuman. Kuya, nag-ikot lang ako. Huwag kang mag-alala, ipagpatuloy mo lang ang pagsasanay ng espada. Pagbalik mo sa bakuran, mukha siyang labis na nagagalit. Akala mo ay nakatagpo ka ng isang taong kapareho ng iyong pinagdaraanan. Ngunit hindi mo alam na si Zhu Chengfeng ay hindi rin mabuti. Sa huli, tiyak na siya ang tumakbo upang magulat sa guro. At iyon ang nagdulot ng iyong kapahamakan. Ngunit ano ang dahilan niya sa pag-aakusa sa akin? Hawakan mo ang iyong baba, at ilabas ang sistema. Nakatakda pa rin ang huling screen ng bayarin. Nakita mo na ang lihim ng biblioteka ng klasiko ay napunan na. Biglang napasaya ang puso mo. Agad na pumasok sa pahina ng mga piraso para unlock. Ding! Binabati kita, host, na natapos mo ang lihim ng biblioteka ng klasiko. Maaari kang pumili ng isa sa mga opsyon sa ibaba bilang gantimpala. Ang bilis ng pagsasanay sa proseso ng simulation ay nadodoble. Makakakuha ng 50% na pagbabalik sa pagsasanay. Panatilihin ang mas malinaw na kamalayan sa proseso ng pagsasagawa. Tumaas ang antas ng pananaw. Tumaas ang limitasyon ng isang beses na pagsasagawa ng dalawa. At maaari mong tapusin ang pagsasagawa anumang oras. Hindi mo kailangang mag-trigger ng kamatayan para matapos ito. Tumingin ka sa tatlong pagpipilian na ito. May iniisip ka. Tatlong pagpipilian. Kailangan talagang piliin ang pinakakailangan sa ngayon. Una, maaari nang alisin ang mga opsyon. Ano bang nangyari? Hindi ba't sa simulation, mula sa ikalawang antas ng pagsasanay, umabot ka sa ikatlong antas? Sa totoong buhay, babalik ka na lang sa ikalawang antas ng pagsasanay. Tungkol sa pangalawang opsyon, talagang gusto mo itong piliin. Ngunit may mga bagay na hindi kayang gawin ng katawan. Ang mga side effect ng huling simulation ay hindi pa nawawala. Kung magpapatuloy ka sa mataas na intensity ng simulation na ito, talagang magkakaroon ka ng problema. Pumili ako ng tatlo. Ang lihim ng mga aklatan ng kakayahan. Matapos mong gawin ang pagpili, muli mong simulan ang simulation. Nagdesisyon kang unang ayusin ng sistematiko ang mga kilalang impormasyon sa proseso ng simulasyon. Nagsimula na ang simulasyon. Sinimulan mong buodin at suriin ang huling simulasyon. Hindi lang alam ni Zhu Chengfeng ang lihim ng Chanshu Pavilion, kundi pati na rin ang katotohanan sa pagkamatay ng maraming senior brothers. Ngunit hindi siya pinatay ng master. Nang malaman ni Zhu Chengfeng na natuklasan mo ang lihim, noong una, ayaw kitang patayin. Pumunta siya para magulat. Malaki ang posibilidad na para sa sariling kaligtasan. Pangatlo, napakasimple ng dahilan para sa sariling kaligtasan. Tulad ng sinabi niya mismo, gusto niyang mabuhay. Kailangan niyang mapasaya ang guro nila. Kaya sinisi ka ni Zhou Chengfeng bilang espiya. Isa lang yan sa paraan niya para mapasaya ang kanyang guro. Ibig sabihin, sa samahan, palaging nagpapanggap si Zhu Chengfeng bilang masunuring disipulo. Dahil sobra siyang masunurin. Kaya nakuha niya ang tiwala ng kanyang guro at ng iba pa. Kaya si Su Qingshuang ay hindi nag-iisip ng mabuti, pinaniwalaan ang kanyang sinasabi. Direktang pinatay ka agad. Medyo hindi rin sigurado ang hinala mo sa puso mo. Pero agad mong naisip ang paraan para patunayan ito. Subukan mong alamin kung gaano ka nagtitiwala si Su Qingshuang kay Zhu Chengfeng. Kaya't hindi ka nag-aksaya ng oras at pumunta ka agad sa Qixia Hall. Nasa usapan si Shifu Su Qingshuang kasama ang elder sister niya. Nang makita ka, tinigil niya ang usapan. Yun may kailangan ka ba sa akin? Mahiwaga ang ekspresyon ni Su Qingshuang. Magalang kang bumati. At nagsalita. Mabuhay po ang guro. Mabuhay po ang nakakatandang kapatid na babae. Dumating po ang alagad. May mga bagay akong gustong sabihin. Tungkol kay ikalimang senior brothers Hao Yuan lang. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Nang marinig kitang kusang banggitin si Hao Yuan lang. Malinaw na lumabo ang tingin ni Su Qingshuang. Pati si senior sister ay nawala ng ngiti sa mukha. Sige, sabihin mo nga. Ano sa tingin mo ang nangyari kay Hao Yuan lang? Nagpapanggap kang nag-aatubili. Sinabi ang mga salitang handa na. Si Kuya Hao Yuan lang ay isang napakahusay na alkimista. Kasing galing niya si Atferd sa alchemy. Sa palagay ko, bago kayo umalis para maglakbay. Kahit na si Kuya Hao Yuan lang ay naghanda na ng antidote. Hindi naman ibig sabihin na siya ay isang snitch. Kahit na siya ay isang snitch, may iba pa bang tao sa loob ng pamanang ito? Ganito lang. Sa pamamagitan ng maingat mong paghahanda ng iyong pananalita. Sumang-ayon si Su Qingshuang sa planong subok na iyong iminungkahi. Sa totoo lang, sa pag-uusap na ito, naintindihan mo si Su Qingshuang ng isang bagong ideya. Na wala kang dahilan para saktan siya. Sapagkat kahit ano paman, kung gusto mong saktan siya, pwede mong gawin ito habang wala pa ang mga nakatatandang kapatid. Matapos pag-usapan ang mga detalye kasama si Su Qingshuang, agad kang
Naghanap kay Zhu Chengfeng na abala sa pagsasanay ng espada. Nagulat siya sa iyong pagdating, at nagtanong ng hindi makaintindi. Kapatid na pangalawa, may problema ka ba? Tumingin ka sa kanya ng kalmado. Kapatid na panganay, huwag mo nang magpanggap, ang lihim ng silid-aklatan. Alam ko na lahat. Ang mga salitang sinabi mo ay ikinagulat niya. Sa pagmamadali, ginawa niya pa rin tulad ng huling simulation. Napinisil ang bibig mo, ngunit itinulak mo siya ng malakas, at malamig na sinabi, Senior, alam mo ang lahat, bakit hindi mo ako sinabihan? Sa harap ng iyong pagtatanong, pareho pa rin ang kanyang sagot tulad ng dati. Kasabay nito, binalaan ka ni Zhu Chengfeng na huwag ipaalam ito sa master nila. Nang siya ay handa nang umalis, bigla mo siyang tinawag. Kailangan mong sagutin ang ilang tanong ko ngayon. Kung hindi, sabay tayong mamamatay. Direkta kang nagbanta, na ikinagulat ni Zhu Chengfeng. Hindi mo pinansin ang kanyang reaksyon. At sinabi mo ng diretsyo. Unang tanong. Si Senior Brother Zhao Yuan lang. Ano ba talaga ang dahilan ng kanyang pagkamatay? Alam nating pareho iyon. Hindi siya pwedeng maging mabuting tao mula sa Yumzeng. Hindi siya pwedeng maging isang tagatago ng Yumzeng. Bakit kailangang pumatay ang master ng walang pinipiling tao? Sa harap ng iyong pagtatanong, natatulala si Zhu Qidongyan sa lugar ng matagal. Sa huli ay bahagyang nagsabi, Tiyuhin, talaga bang hinuhuli ng master ang mga nagtatraidor? Gusto lang talaga nilang pumatay. Alam mo na sa sarili mo, di ba? Nung narinig mo iyan, nabahala ka ng kaunti. Pero nang maalala mo yung mga simulation dati, parang totoo nga. At saka nakuha mo rin mula kay Zhu Chengfeng na sobrang ayaw ni RG sa lalaki dahil sa mga karanasan niya nung bata pa siya. At si Zhao Yuan nang pala ay gusto siya. Matapos sagutin ni Zhu Chengfeng ang tanong na iyon, hindi na siya nagpaalam at umalis na sa bakuran. Alam mo sa sarili mong puso na pumunta siya para mag-report sa master. Di nagtagal. Si master at ang senior sister ay dumating nga sa iyong bakuran. Si Zhu Chengfeng ay katulad ng dati. Lumapit at bumulong ng ilang salita sa tainga ni Su Qingshuang. Ngunit nagbago ang mukha ni Su Qingshuang at naglabas ng espada. Ngunit sa pagkakataong ito, ang talim ng espada ay hindi nakatutok sa iyo, kundi kay Zhao Chengfeng. Labing masaya si Su Qingshuang. Natutuklas mo ang isang malaking lihim na panganib para sa kanya. Kaya binigyan ka ng gantimpala ng pagkakataong pumunta sa Tianshu Feng Suan Lingchai para linisin ang dugo at ugat. Pagkalipas ng 2 araw, sa pangunguna ng senior sister mo, pumunta kayo sa Tianshu Feng. Matapos mong tandaan ang mga paalala ni Shen Ruking, pumasok ka sa Suan Lingchai. Ito ay isang balon na madilim hanggang sa maging itim. Punong-puno ito ng malagkit na likido. Dahan-dahan kang pumasok. Biglang nawala ka. Sakit na parang tinusok ng 10,000 tinik ang balat mo. Pero hindi ka naniniwala na gagawin ka ng master mo ng masama. Di nagtagal. Malaki ang pagbabago sa katawan mo. Nang handa ka nang umalis, binuksan ang pinto mula sa labas. Isang matangkad at mabagsik na lalaki ang lumitaw sa harap mo. Nabigla ng husto. Sanggol na may tunay na yang nakatawan. Nagtataka ka kung paano biglang sumulpot ang isang lalaki. At sa susunod na sandali, itinaas siya sa ere. At agad na naubos ang kanyang pinagmulan. Mabilis na nawala ang malay mo. Huli ka nang hindi mo na makapag-terminate ng simulation. Pero sa gitna ng lahat ng sirang-sira na, namatay ka. Tapos na ang simulation. Biglang bumukas ang mata mo. Sa susunod na segundo, nang hina ang katawan mo. Diretso kang bumagsak sa lupa. Putang ina. Naging gising siya sa isang espesyal na katangian sa wakas. Tapos ay pinatay ng isang lalaki. Hindi tama. Ang Blues ay isang sekta na pinapangunahan ng mga babae, hindi ba? Paano nagkaroon ng isang lalaki na mukhang mataas ang katayuan? Nakatayo ka lang doon. Medyo nalilito. Kaya't kailangan munang tingnan kung ano ang nasa page ng pagsasara. Kumuha ng mga piraso ng kaganapan. Itim na kamay ng masamang sekta. Tiwala ng guro. 3. Ako ba ay banal na katawan o katawan ng Diyos? Hindi mo inasahan. Ang mga piraso ng kaganapan na ito ay punong-puno ng iba't ibang mga pahiwatig. Yung huling pumatay sa'yo. Sino pala ang punong guro? Lalaki ang punong guro. Isang sekta kung saan mataas ang pagtingin sa kababaihan. Sinasabi mo na lalaki ang punong guro. Pero may magandang dulot din ito. Ang tiwala ng guro ay makikita sa pirasong ito. Nagsisimula ng magtiwala sa'yo si Su Qingshuang. Kahit na si Zhu Chengfeng ay isang taksilman o hindi. Ngunit sa huli, siya ay may kinatatakutan. Nagsinungaling siya at inakusahan ka. Para kay Su Qingshuang, ito ay tanda ng pagiging suwail. At kahit ano pang sabihin mo, tinulungan mo ang guro na matuklasan ang isang suwail na disipulo. Kaya nakakuha siya ng pabor sa paraang iyon. Pero ano ba ito, santo bang katawan o katawan ng diwata? Anong klaseng bagay ito? Makinig ka sa sinasabi ng leader. Malinaw na ang aking nagising ay ang tunay na katawan ng yang.
Napasok ka sa isang panandaliang pagninilay. Nasa hangganan na tayo ng pag-trigger ng kamatayang wakas. Kailangan mong maging handa. Maghanap ng paraan para makaligtas mula sa kamay ng leader. Malinaw na. Sa huli, si Su Qingshuang ay dumating upang iligtas ka. Naging huli ka lang ng isang hakbang. Ibig sabihin, kailangan mo lang mapabilis ang pagdating ng master mo para mapanatili mo ang sarili mo. Pero hindi naghihintay ang oras. Pinipigilan mo ang sakit ng katawan mo at muling binubuksan ang simulation. Sunod-sunurin mo ang mga hakbang ayon sa nakaraang simulation. Sa huli, bago maghanda na pumunta sa Xuanning Pool sa Tianshu Peak, sadyang dumalaw muna sa guro. Yuan hindi ba ngayon ang araw na pupunta ka sa Xuanning Pool para linisin ang iyong dugo? Bakit ka napunta rito sa akin? Guro, may bahagyang ka ba ako sa aking puso? Narinig ko na dati. Mga disipulo ng Feng Xie, hindi masyadong magkaintindihan sa amin sa Luxidan. Natakot ang mga alagad. Kung sakaling maalarma ang isang espesyal na dugo, paano kung siraan sila? Nang marinig ang iyong salita, biglang naging madilim ang mukha ni Su Qingshuang. Malupit na sabi, sila ba ay may lakas? Hindi ko papayagang apiin ang aking mga disipulo. Ganito na lang, sasamahan kitang mamasyal ng personal. Lubos kang natuwa sa puso mo. Tama nga ang hinala mo. Mula sa pagbabago ng ekspresyon ng disipulo ng Tianshu Peak, matagal mo nang nahulaan na may malaking alitan sa pagitan ng dalawang tuktok. Kung hindi sana sila. Hindi naman kailangang magpakita ng masamang mukha kapag nakita kayo. Kaya't sa pagsama ng senior sister at master, dumating kayo sa Tianshu Peak, at sa pagkakataong ito, ang mga disipulo nang makita si Su Qingshuang ay natakot at tumakbo palayo. Yuan pumasok ka na, may tagapag-alaga ako. Sino ang magtatangkang saktan ka? Sa garantiya ng master natin, matapang kang pumasok sa lihim na silid, at pumasok sa Xuanning Pool. Muling bumalik ang matinding sakit. Pero sa pagkakataong ito, mabilis kang nakasanayan. Biglang nangyari, ang pulang liwanag ay sumiklab sa kalangitan. Si Su Qingshuang at Shen Ruoqing ay labis na nagulat. Pumasok at tumingin sa iyo. Nakita ang tatlong daloy ng tunay na apoy ng dragon na umiikot sa iyong paligid. Ang guro ay hindi nakapagpigil. Inborn na banal na katawan ng dragon. Nakaramdam ka ng labis na pagkalito. Hindi ito ang iyong nakaraang naiwa kong katawan. Bakit naging banal na katawan ito? Ibig sabihin ba, ay umangat na? Sa oras na ito, lumabas ang lalaking iyon. Agad niyang nakita ka. Nakatayo si Su Qingshuang sa harap mo, na malamig na nagsabi, Guro, ito ang aking disipulo. Diretsyong nagsalita ang lalaki. Ang tono ay hindi mapag-aalinlangan. Ang banal na katawan ng dragon ay isang napakahalagang bagay. Ito ang eksaktong kailangan ng aking katauhan. Su Qingshuang, gusto mo bang makipagtalo sa akin? Si Su Qingshuang ay hindi pa rin pumapayag. Ngunit biglang umiti ang lalaki. Isa lang namang estudyante. Bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang soul devouring pill. Kailangan mo ito ngayon. Hindi ba? Narinig mo na nagsimula na ang dalawa sa kanilang transaksyon. Lubha akong naguguluhan. Diyos kaluluwa. Ano ba iyon? Sa pangalan pa lang, hindi na mukhang maganda. Pero ang hindi mo inaasahan ay, si Su Qingshuang ay bumaba pa ang antas. Napansin mong hindi maganda ang sitwasyon. Sa sandaling itinaas ka sa ere, agad mong tinapos ang simulation. Tapos na ang simulasyon. Nakuha ang piraso ng pangyayari. Itim na kamay ng pervert na pinuno ng sekta. Tiwala ng guro. Ako ba ay banal na katawan o katawang diwata? Tinitingnan ang piraso ng pangyayari. Nalulunod ka sa pag-iisip. Kung susundin ang landas ng simulasyong ito. Tadhana ng pervert na pangulo ng sekta na sipsipin ang iyong dugo. At si Su Qingshuang ay napilitan dahil sa tukso ng soul devouring pill. Na magkompromiso. Ibig sabihin, may problema siya sa katawan. Kaya kailangan niyang umasa sa ganitong gamot para makontrol ito. Kung ganoon, ang gamot na ito ay may kaugnayan kaya sa pagkuha ng puso ng third senior sister. Pagkatapos ng lahat, ayon sa karaniwang takbo ng nobela, ang mga ganitong bagay ay kadalasang may kasamang mga lihim na hindi nalalaman ng iba, at ang bahagi ng kwento tungkol sa pinuno ay hindi maiiwasan. Kung gusto mong magising ang iyong kakayahan, kailangang matrigger ang kaugnay na pangyayari. Kaya ang susi para mabuhay ay nakasalalay pa rin kay Su Qingshuang. Alamin kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Marahil ito na ang paraan para makalusot. Kung direktang magtatanong ka sa mga big boss, malaki ang posibilidad na mapatay ka agad. Kaya pinili mong samantalahin na buhay pa si fourth brother. Para magtanong sa kanya. Simula na ang simulation. Diretsyong tumakbo ka sa kabilang bahay. Nang hina ang ika-4 na kuya. Si Zhu Chengfeng ay gaya pa rin ang dati na nagulat. Sinamantala mo ang pagkakataon para tanungin siya. Ano ba talaga ang panganib sa loob ng guro? Tahimik si Zhu Chengfeng sandali, at sa wakas ay nagbigay ng sagot. Si Su Qingshuang ay nahawahan ng demonyong enerhiya. Tuwing ilang sandali ay nawawala ang kanyang katinuan.
Ang ganitong uri ng demonyong enerhiya ay parang isang nakakaadik na lason. Tungkol sa kung paano ito tuluyang magagamot. Hindi rin niya matiyak. Marahil ay may sagot si ikatlong senior sister. Kaya habang si Zhu Chengfeng ay nagtataksil, tumakbo ka sa kabilang bahay at doon mo nakita si ikatlong senior sister. Tinanong mo ang kalagayan ni Master. Nagulat ng husto si Liu Ruyan tungkol dito. Pero narinig ko na si Zhu Chengfeng ang nakapagsabi ng hindi sinasadya. Biglang pumasok sa aking isipan ang isang hindi mapigilang awa. Pero sinabi pa rin niya sa iyo ang paraan para malutas ito. Ang makipag-double cultivation sa isang lalaking may purong dao na katawan. Para tuluyang matanggal ang bakas ng demonyong enerhiya. Ngunit, bihirang-bihira ang taong may purong dao na katawan. Pag nakuha mo na ang gusto mong resulta, ikaw ang nagpasimula ng pagtatapos ng simulation. Nakuha ang piraso ng kaganapan. Madilim na kamay ng masamang leader. Napakahalaga ng impormasyong ito. Kaya pala may ganitong ugnayan sa pagitan ng guro at ng leader. Mayroon palang ganitong dahilan. Hindi nakapagtataka na malamig ang ugnayan ng mga disipulo ng dalawang tuktok. Dahil sa matagal ng sama ng loob sa pagitan ng leader at ng mga nakatatanda. Halos mong naintindihan mo na ang ugali ni Su Qingshuang. Isa siyang babaeng matapang at walang takot sa paraan niya. Hindi siya nag-aatubili sa paggawa ng bagay. Sa normal na relasyon, umabot sa ganitong kalagayan. Siguradong mag-aaway siya ng husto sa Panginoon. Pero ang Panginoon ang may hawak ng paraan para makagawa ng soul-devouring pill. Dahil dito, nakontrol niya si Su Qingshuang. Kaya ngayon, nasa iyo ang kontrol. Nasa pagtulong sa master na alisin ang bakas ng demonyong enerhiya sa kanyang katawan. Lubusang alisin ito. Para magkaroon siya ng kakayahang makipaglaban sa mga pinuno. Kung hindi, kahit pa magising ang kanyang natatanging katawan. Magiging pagkain lang siya ng iba. Naisip niya ng seryoso. Nangungusap ng tahimik. Katawang dalisay sa daan. Wala kang narinig na ganitong uri ng katawan. Hindi rin naipaliwanag ng ikatlong nakatatandang kapatid. Bigla mong itinagilid ang iyong tingin sa pinakahuling piraso ng kaganapan. Ako ba ay banal na katawan o diwa ng Diyosa? Napansin mong bawat beses na nagiging aktibo ay iba-iba ang katawan. At patuloy itong nagbabago. Ibig sabihin, sa susunod na simulation, kung sakaling direktang magising ang isang purong katawan ng dao, di ba't magiging madali na lang? Dahil dito, simulan mo na ang simulation ng direkta. Gawin mo lang tulad ng dati. Muling pumunta kasama ang master sa Xuanning Pool. Ngunit sa pagkakataong ito, maramdaman mong mabilis na nagbabago ang iyong katawan. Ngunit mas matagal ang pagbabago kaysa dati. Papadilim na ang langit. Nagsimulang magduda ang dalawang guro na naghihintay sa labas ng palasyo. Iniisip nilang baka hindi mo kayanin ang paglilinis. At namatay ka na sa loob. Biglang sumabog ang makukulay na sinag ng ilaw pataas sa langit. Nagbago ng husto ang kulay ng mukha ni na Su Qingshuang at Shen Ruoqing. Agad na bumukas ng pinto. At nakita ka na lumalabas mula sa Xuanning Pool. Kahit si Su Qingshuang na maraming karanasan, ay hindi agad nakilala ang iyong kakayahan. Sa mga sandaling ito, isang anino ang lumitaw sa pintuan. Ang tingin ng leader ay nagbago mula sa pagdududa patungo sa matinding pagnanasa. Na may kasiyahan. Ito ang Hunyuan Wuji na katawang immortal. Tunay na tulong mula sa langit para sa akin. Sabik na sabik ang Pangulo na itaas ka. Biglang namula ang mukha ni Su Qingshuang. Isang galaw lang, kinuha ka niya. At malamig na sinabi, Pangulo, ito ang aking alagad. Nagpapatuloy pa rin silang nagsasalita ng parehong bagay tulad noong nakaraang beses. Pero nang marinig mong binanggit ng Panginoon ang tungkol sa pagsuso ng kaluluwa, biglang napataas ang puso mo sa lalamunan. At tiningnan ka ni Su Qingshuang ng malalim. Naramdaman mong may nakatagong pagnanasa sa kanyang mata. At isang pagnanasa, Panginoon, huwag mong gamitin ang pagsuso ng kaluluwa para mapilitan ako. Kung hindi ako nagkakamali, may tuturing din ba siyang purong katawan ng daan? Kapag may purong katawan ng daan, hindi magiging problema ang lason sa katawan ng orihinal. Aking disipulo, gagamitin ko siya ayon sa gusto ko. Kahit gawing pugon o palayok, hindi kita bibigyan. Matapos sabihin ito, direktang dinukot ka ni Su Qingshuang. Pakiramdam mo parang may matalim na tinama sa ulo mo. Nabubulag at masakit ang ulo. Habang nag-aalinlangan ka kung tapusin na ang simulation o hindi, muling naririnig mo sa tainga. Usapan ni na Su Qingshuang at Shen Ruoqing. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman mo na si Su Qingshuang. Bakit kanya tinanggap bilang kanyang disipulo noon? Sa simula, plano niyang ituring ka bilang karaniwang lalagyan ng gamot para alagaan. At sa huli, gawing alay sa alituntunin. Pero ngayon, hindi mo pa narinig ang huling salita niya. Ganap na nawawala ang kamalayan. Tapos na ang simulation. Huminga ka ng malalim. Sa puso, sinasabi mong sira na. Dapat mong malaman na may pangunahing pagkakaiba ang pagitan ng furnace at double cultivation. Kapag ikaw ay naging furnace, wala nang pinagkaiba sa isang bangkay na gumagalaw. Matagal mong pinag-isipan.
Kaya napilitan kang ilagay ang pag-iwas na gawing puppet furnace ni Master bilang prioridad. Bilang una. At balak mong ulitin ang simulation ng pangyayaring ito ng maraming beses. Hanggang makita ang pinakamainam na solusyon. Muling tinawag mo ang system page. Para tingnan ang pagkalkula ng mga piraso. Nakatanggap ka ng event fragments. Ako ba ay katawan ng santo o katawan ng Diyos? Tiwala ng guro. Ding! Binabati ang host sa pagkumpleto ng kaganapan. Ako ba ay katawan ng santo o katawan ng Diyos? Maaari kang pumili mula sa mga sumusunod na opsyon bilang gantimpala. 200% ng pagbabalik sa kakayahan sa isang beses na simulasyon. Sa isang beses na simulasyon, maaaring panatilihin ang isang natamo na gantimpala. Sa proseso ng simulasyon, nagkaroon ng makabuluhang pagbabago sa personal na imahe. Tumingin ka sa tatlong pagpipilian na ito. Sa unang tingin, bukod sa pangalawa, wala ni isa ang kapakipakinabang. At ang pangalawang pagpipilian ay medyo kakaiba pa, na mahirap unawain. Matapos mag-isip, napili mo pa rin ang pangalawa, pagkatapos ay naramdaman mo sa loob ng katawan mo ang pag-agos ng isang misteryosong lakas. Tumingala ka at tumingin sa langit. Hindi na maaga ang oras. Panahon na para isundo si kapatid Zhao sa kanyang paglalakbay. Dahan-dahan kang naglakad patungo sa tanghalang Kixia. At ibinahagi mo ng mabigat ang iyong opinyon tungkol sa usapin ng mga espiya. Sa huli, nakuha ko rin ang suporta ng master ko. Haha, walang mali sa kahit anong hakbang. Si Master ay nananatiling si Master. At ang mga Shiji ay mga Shiji pa rin. Mabilis kang bumalik sa iyong kwarto. Pinutol mo si Zhu Chengfeng habang nagsasanay ng espada. Mas diretsahan ang sinabi mo ngayon. Ayaw na magpanggap mag-arte. Sabi na agad, Kuya Zhou, alam ko na ang lahat ng sikreto dito. Isa kang taong nagbebenta ng kapwa mo tagapagtanggol. Napatitig si Zhu Chengfeng sa harap niya nang may pagkabigla. Matagal siyang napaisip bago nagsabi ng malamig. Anong kalokohan ang sinasabi mo? May sakit ka bang moles? May mga salitang hindi dapat basta-basta sinasabi. Kung hindi, maaari kang mapahamak. Talaga, mapapahamak ako. Kaya iniisip mo na ngayon na i-report ako sa guro. At tuluyang isara ang aking bibig. Para ipakita na mas obedient at maayos ka. Nakatingin ka lang doon na may malamig na ngiti. Sa mga ilang beses na pagsasanay na ito, malinaw mo nang nakita ang posisyon ni Zhou Chengfeng sa loob ng sekta. Sa ibabaw, mabait siyang tao. Ngunit sa likod ay isang mapanlinlang na tigre na nagtatraidor sa mga kapwa-miyembro. Kailangan ng guro ng gamot. Marahil ang paggamit ng gamot ang tunay na dahilan ng pagpatay. Ngunit ang gamot ay maaari lamang kunin mula sa mga pasaway na disipulo. Pero kung lahat ay susunod, kanino pa mapapahamak ang ulo? Kaya nagkaroon ng si Zhu Chengfeng, ang nakangiting mabagsik na tao. Habang sinasabi ang mga pabor sayo, nang aakit at mapagkunwari, ginagawang kapalit ang buhay ng kapwa-disipulo. Upang patunayan na siya ay isang disipulong marunong makinig at masunurin. Hindi niya alam na sa mata ni Su Qingshuang, may isang mas masunurin at mas matalinong disipulo na lumitaw. Ang kanyang kahihinatnan ay katulad ng mga nawala noon. Natatakot si Zhou Chengfeng sa sinabi mo, at agad na tumakbo papunta sa palasyo ng Kixia. Sa isang iglap, dumating si Su Qingshuang at Shen Ruqing. Makikita mong hawak ni Su Qingshuang ang ulo ni Zhou Chengfeng. Sinasabi niya sa'yo, Yuan magaling ang ginawa mo. Sa taong ito, ang bilang ng mga kuota saksuan ng pool para sa paglilinis ng dugo. Ibibigay ko sa'yo. Pagkatapos umalis ng dalawang master, tumingin ka sa ulo ni Zhou Chengfeng sa lupa. Nang may malungkot na damdamin. Ikatlong kapatid, paalam na. Sa mga susunod na araw, yung tiwala ng muling guro sa'yo noon. Ako na ang bahala. Kahit kaunti lang ang maidudulot na pag-asa. Ayoko ring maging isang palamigan. Sa loob ng 3 araw, ikaw pa rin ang nagdadala kay Master para magising ng dugo. Naging magising pa rin ang Chaos Void Immortal Body. Patuloy na pinag-aagawan ng Panginoon at ni Master. Pero sa simulation, mas malakas ang aura ni Master. Ngunit sa realidad, mas nakapanghihilakbot ang Panginoon. Biglang nakaramdam ka ng kabahan sa loob mo. Sa ganitong pagkakataon, huwag na huwag susuko si Su Qingshuang. Nang makita ito, nagpasya kang bigyan si Su Qingshuang ng isang pampatibay ng loob. Matigas ang iyong boses na nagsalita. Mahal na Ginoo. Bilang isang disipulo ng Biluozong, hindi mo ako maaring ilagay sa panganib ng walang dahilan. Ngunit ang aking guro ay si Su Qingshuang. Kahit mamatay pa, kailangang mamatay sa kamay ng guro. Wala kang karapatang patayin ako. Biglang nagbago ang tono. Tumingin ka naman kay Su Qingshuang. Guro, kung mailihim kang hindi masabi, ihandog mo na lang ako. Nang lumabas ang salitang ito, agad na hinila ni Shen Ruoqing ang iyong braso. At mahinang sinabi, kapatid na lalaki, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kapatid na babae. Ang sinasabi ko ay totoo. Noong una, ang guro ko ang nagligtas sa akin at dinala sa Luoxia Peak.
Kung wala siya, baka matay na ako sa gutom sa labas. Malinaw na naapektuhan si Su Qingshuang sa sinabi mo. Balak na niyang makipaglaban sa punong leader. At ngayon na naudyukan mo siya, mas lalo na siyang hindi aatras. Punong leader. Tama si Yuan sa amin. Mula nang dalhin ko siya sa sekta. Itinuring ko siyang parang sariling anak, at inalagaan ng mabuti. Nang makita ng pinuno ng sekta ang matigas na paninindigan ni Su Qingshuang, nagalit siya at sinabi, kung ganoon nga, huwag mo akong hayaang makita na ginawang pugon mo siya. Pagkatapos magsalita, iniwan niya ito ng may galak. Naramdaman mo ang ginhawa sa puso. Na sa wakas ay nalampasan mo na ang pagsubok na ito. Ngunit bago ka pa makalakad ng 2 pang hakbang, biglang nanlabo ang iyong paningin. At nahulog ka ng tuluyan. Guro. Sa wakas ay mailunas na sa iyong lason. Si Shen Ruoqing ay puno ng kasiyahan. Walang pagmamadali. Masyado pang mababa ang kanyang antas ngayon. Kahit na maging furnace cauldron, hindi magiging maganda ang epekto. Maghintay tayo na mag-ensayo siya ng ilang panahon. At saka, magandang pagkakataon ito para subukin siya. Mabilis ang panahon. Nakaabot ka na sa 5 antas ng key refinement. Panahon na para sa simulation. Nagsimula ang simulation. Diretso kang pumunta sa Qixia Hall. Naramdaman ni Su Qingshuang ang iyong pagdating. Habang tinitingnan ka niya, nararamdaman ang pagbabago ng iyong antas. Habang tinatanong kung bakit ka dumating, nagpaalam ka ng may paggalang. Salamat po, guro, sa pagpipilit na magpahinga ako nang magising ako. Naingatan ang aking katawan. Yuan dahil ikaw mismo ang lumapit. Sigurado akong naiintindihan mo ang usapan. Sa pagitan ko at ng punong maestro, hindi ba? Nasugatan ako ng demonyong enerhiya. Kailangan kong gumamit ng purong katawan ng daan para gumaling. Dahan-dahan na lumalapit sa iyo si Su Qingshuang. Hindi mo mapigilang lunukin ang iyong laway. Nagsisikap kang manatiling kalmado at nagsabi. Naiintindihan ng disipulo. Ano ang kailangan gawin ng iyong disipulo, guro? Napakadali. Kailangan kong gawing furnace cauldron ka. Araw-araw ay kukunin ko ang iyong esensya at buhay. Sa huli, lahat ng toxin ay mapapawi. Huminto siya sandali. Ang tono niya naging malamig at masama. Kaya, Yuan gusto mong isakripisyo ang sarili mo para mapagsilbihan ang master mo, di ba? Sapagkat sinabi mo na, handa kang isakripisyo ang sarili para sa master mo. Nang marinig ang salitang ito, hindi mo napigilan ang pag-atras ng isang hakbang. Guro, hindi naman siguro ganoon. Ano ba itong palayok na ito? Talikurang alagad, talagang mga salitang hindi mo pinaniniwalaan ang sinasabi mo. Biglang nagbago ang ugali ni Su Qingshuang. At inangat ka niya. Bago ka pa mamatay. Naitigil mo ng tama ang simulation. Nakuha mo ang piraso ng pangyayari. Pagsubok mula sa guro. Diretso ka na ba agad sa ganito? Pagkatapos ng set na ito, kahit si Hannibal ay tatawagin kang senior. Dahil sa simulation na ito, nakuha mo na rin ang pangkalahatang galaw ni Su Qingshuang. Niloloko ka lang niya. Basta't pere-pareho ang mga sinasabi at ginagawa mo. Dapat makalusot ka. Muling sinimulan mong magsimulate. Muling pumunta sa Qixia Hall. Ngayon, hindi mo siya binigyan ng pagkakataong magsalita muna. Sa halip, ikaw ang unang nagsabi ng tila walang kwentang salita. Guro, alam ko na lahat. Nagulat si Su Qingshuang. Ano ang nalaman mo? Ang pagtatalo ng pangulo ng sekta at ng guro mo noong araw. Malinaw kong narinig. Iyon pala ay may tinatagong karamdaman ka sa loob ng katawan mo. At tanging ang purong daan lamang ang makakapagpagaling nito. Ang katawan ng isang disipulo na nagising sa pagka-immortal. Siguradong makakatulong ito sa pag-alis ng problema ng guro. Hindi inasahan ni Su Qingshuang na ikaw ang kusang magsasalita ng ganito. Ngumiti sa labi. Yun tama ang sinabi mo. Ang purong katawan ng Dao ay talagang pinakamahusay na lunas. Kaya handa ka bang tulungan ang guro na maalis ang lason? Dumating ako para dito. Kung hindi ako tutulong sa guro, sino pa ang tutulong sa kanya? Seryoso at matatag ang iyong pananalita. Hindi ka talaga mabibigo bilang mabuting estudyante ko. Ngunit alam mo ba kung paano mo ako matutulungan? Hindi ko alam. Nagsimula na si Su Qingshuang sa kanyang mga pananakot. Muling tanungin kung handa kang magsakripisyo para sa sarili mo. Huminga ka ng malalim. Ang ekspresyon mo ay unti-unting naging matatag mula sa pagkabigla. Nagsalita ka. Anak ko, handa na ako. Akala ni Su Qingshuang na natakot ka na. Katatakutan lang ang nagsimula. Hindi ko inakala na bigla kang magbabago ng ekspresyon. Inunat niya ang kanang kamay. Biglang lumitaw ang maikling talim. Itinapon niya ito sa'yo. Kung ganun nga, ikaw na ang kumutkot sa sarili mong mata. Mahigpit mong hinuli ang kutsilyo. Sigurado kang isa na naman itong pagsubok. Kung ikaw ay nagdadalawang isip, maaaring ituring kang hindi tapat. Kaya't bigla mong itinaas ang maikling talim. At tinaga ang iyong sariling mata. Sa sandaling ang talim ay nasa layo, na 0.0 sentimetro mula sa iyong pupil. Biglang bumagsak ang kutsilyo.
Ang puso mo ay tumitibok ng mabilis. Tahimik na nagagalak na tama ang pustahan. Agad na nagpalit ng mukha ng isang veteranong aktor. Sa mga mata ay tamang-tama ang halo ng tatlong bahagi ng pagkabigla. Tatlong bahagi ng pagdududa at isang bahagi ng paghinga ng maluwag. Guro, kayo, ano ito? Maliit. Bata. Iwinagayway niya ang kamay. Tama na. Katatapos lang gumising ang iyong hunyuan, Ujitai. Hindi sigurado na ang mga mata mo ay nasa pinakamainam na kalagayan para gawing gamot. Mas mabuting magpahinga ka pa. Sa harap ng salitang ito ng guro na taliwas sa kanyang nararamdaman. Bahagyang umangat ang iyong mga labi. Naiintindihan ko na. Hanggat kailangan ng master. Isang salita lang. Nag-back down ka habang nakatingin si Su Qingshuang ng masalimuot. Paglabas mo, balak mong hanapin muna si third sister. Pagpasok mo sa alchemy room. Nagulat si Liu Ruyan sa iyong pagdating. At sabay siyang tahimik na tinatanaw ka. Dahil narinig na niya mula sa panganay na kapatid. Ang tungkol sa iyong paggising ng immortal na katawan. Pagkakaroon ng immortal na katawan. Nakasaad na sa hinaharap na aangat ka sa unang ranggo. At magiging isang nilalang sa realm ng immortal. Kung magagawa mong gawing immortal furnace ang iyong nakababatang kapatid. Para magamit hanggang sa pinakataas. Napatigil ang tingin ni Liu Ruyan ng ilang sandali. Di maiwasang pumasok sa kanyang isipan ang isang masamang ideya. Kapatid na mas matanda. Anong nangyayari sa'yo? Nag-wave siya sa harap ni Liu Ruyan. Sa wakas, napabalik siya sa sarili niya. Ha. Walang anuman. Biglang pumasok sa isip ko ang ilang bagay. Tama nga. Hindi mo pa nasabi kung bakit ka naghanap kay senior sister. Ako'y abala sa pagpapaigting ng pil. Kaya wala akong oras makipag-usap sa iyo ng walang kwenta. Senior sister. Ngayon ay sobrang curious si junior brother. Paano ba talaga nagawa ni Master ang lason sa loob ng katawan niya? Hindi mo ba tinanong si Master? Nagulat si Liu Ruyan at sabi niya, naghanap ka ng isang magandang dahilan para sa sarili mo. Ipasa na natin yan. Matapos mag-isip, napagpasya ni Liu Ruyan na sabihin sa iyo ang katotohanan. Dahil balak mo ring tumulong sa Master sa hinaharap. Kahit itago mo pa ang lihim na to, wala rin namang gaanong silbi. Sa pagsasalaysay ng ikatlong kapatid na babae. Sa wakas ay naunawaan mo ang buong kwento. Ang demonyong enerhiya sa loob ng guro ay nagmula sa pinuno ng sekta. Sa isang misyon ng sekta, ang pinuno ng Biluozong kasama ang mga matatanda ay bumaba sa timog upang dumalo sa isang pagtitipon na parang palitan ng mga sekta. Ngunit sa kanilang pagbabalik ay tinutukan sila ng demonyong sekta dahil sa matigas ang ulo ng Panginoon ng templo at hindi nakinig sa mga payo ni Su Qingshuang at ng mga elder. Sa huli ay napasok sa paligid. Lahat ng tatlong elder ay labis na nasugatan ng demonyong enerhiya. Ngunit ang pangunahing salarin na Panginoon ng templo ay walang nasira. Mula noon, paminsan-minsan ay nagpapadala siya ng isang soul eater pill. O kaya ay magpapadala siya ng ilang mga disipulo. Halos hindi ka nagkamali sa hula mo. Nagmumula ang ugat ng alitan sa pagitan ng Panginoon at ng mga elder. Pero napansin mong mabuti, ang salitang pagpapadala ng disipulo. Maaaring maintindihan ang pagpapadala ng soul devouring pill. Pero paano naman ang pagpapadala ng disipulo? Sister, ang ibig mong sabihin ay pagpapadala ng disipulo. Gusto kong tanungin. Si Zhao Yuan lang at si Zhu Chengfeng, mga senior brother. Galing ba sila sa Feng Tianshu? Sobrang matapang ang tono mo. Malalim na tiningnan ka ni Liu Ruyan. Bahagyang umiti ang labi niya. Maganda. Lahat sila galing sa Feng Tianshu. Matagal na rin yun. Junior brother, may naisip ka na ba? Sabihin mo kay ate. Huminga ka muna. Kung gagawin mong tapat, dapat maging tapat ka hanggang dulo. Pero kailangan mong maghanap ng makatwirang dahilan para sa sarili mo. Itinuro mo ang itim na lata sa tabi. At tiyak na sinabi, kung hindi ako nagkakamali, ang laman ng lata na iyon ay ang mga puso ng dalawang nakatatandang kapatid, di ba? Nang ilibing si kapatid Zhao Yuan lang. Hindi sinasadyang nabanggit ni kapatid Zhu Chengfeng. Ngunit hindi ko alam ay, ang puso ay para sa pag-ukit ni Master. Nang sangkap na pumipigil sa lason sa katawan. Liu Ruyan ay lihim na nagulat sa loob. Napakatapat naman. Junior brother, alam mo pala ang ganito kalaki. Mukhang hindi ka masyadong napapansin ni senior sister araw-araw. Senior sister, may hindi ako maintindihan. Bakit ang puso ng mga senior brothers ko ay itim? Kahit alam mo na ang pagiging madilim ng puso ay hindi nangangahulugang masama ka, kundi nangangahulugan na ikaw ay naimpluwensyahan. Pero ang mga salitang ito, kailangang sabihin mismo ng ikatlong senior sister. Haha. Junior brother, ang kanilang puso ay madilim. Ikaw ba, madilim din ang puso mo? Biglang nagtaas si Liu Ruyan ng isang kutsilyo. Sa harap ng bigla ang kilos ng ikatlong nakatatandang kapatid. Ikaw ay nagulat ng labis. Pinipigilan ang pagkabahala sa iyong puso, sinabi mo. Ikatlong nakatatandang kapatid. Ano ang ibig mong sabihin?
Para sa isang bagitong tagasanay tulad mo sa antas ng key refining, hindi ka karapat-dapat malaman ng ganoon kalaki. Ngunit matutugunan ni ate ang iyong kuryosidad. Tumingin sa biglang naging mapanlinlang ng ngiti ni Liu Ruyan. Alam mo na kung ano ang pakiramdam ng takot. Sige, ate, sabihin mo. Handang makinig ang kapatid na lalaki. Nagkatinginan kayo ni Liu Ruyan. Bahagyang bumuka ang kanyang pulang mga labi, na may halong biro. Hindi lahat ng itim ay masama. Ngunit tiyak na laban sa guro at sa atin ang mga iyon. Ang ganitong tao, kailangang mamatay. Kapatid sa pag-aaral. Ang puso mo, itim ba ito? Kung itim nga, kahit na ikaw ay isang nilalang ng langit, mamamatay ka rin. Si Liu Ruyan ay mumuso. Ang tono niya ay may halong panghihinayang ngunit hindi matatawaran. Ramdam mo ang talim ng kutsilyo na kumakaskas sa manipis mong damit. Tumusok sa laman ng dibdib. Hawak mo ng diretso ang kamay ni Liu Ruyan. Dahil sa hindi mo inaasahang lakas, parang may puwersa sa likod ng kanyang kamay. Diretso nang tumusok ang kutsilyo ng 2 pulgada. Natakot si Liu Ruyan sa iyong mabangis na kilos. Hindi niya akalain na talagang papatayin ka. Dahil may silbi ka pa sa guro para sa pag-aalis ng lason. Kapatid sa disiplina, anong ginagawa mo? Hindi mo ba iniisip ang buhay mo? Bitawan mo na. Mariing pagsaway ni Liu Ruyan. Gusto niyang hilahin ang kamay. Ngunit mahigpit mo siyang pinipigilan. Nagtataglay ka ng lihim na tuwa sa puso. Ayos lang. Kaya pala ganito ang estilo ng third senior sister. Mahigpit mong hinawakan ang kamay ni Liu Ruyan. At sinabi ng bawat salita. Senior sister, hindi mo ba gustong malaman kung madilim ba ang puso ko? Mayroon akong paraan. At hindi mo kailangang hukayin ang puso ko. Pagkatapos mong sabihin iyon, ipinasok mo pa ng kaunti ang talim. Si Liu Ruyan ay tuluyang natakot sa ginawa mo. Dahan-dahan mong hinugot ang kutsilyo. At sa huli, sa harap niya, ginamit mo ang 2 kamay para buksan ang dibdib mo. Ang matinding sakit ay halos magpatumba sa iyo agad. At dumaloy ng malakas ang dugo. Nakatayo si Liu Ruyan sa lugar, na nakapikit ang mga mata, dahil sa ilalim ng kanyang karne. Malinaw niyang nakita ang tumitibok na puso. Isang mainit na, makulang na pulang puso. Kapatid na babae, nakita mo ba? Sa huling hibla ng lakas mo, na ilabas mo ang salitang iyon. At tuluyang bumagsak ng diretsyo. 3 araw mamaya, nagising ka. Nais mo sanang umupo. Ngunit hinawakan ni Liu Ruyan ang iyong noo gamit ang kanyang maliit na kamay. At pinahiga ka ulit. Ay naku 0000. Ay naku, hindi ba ako patay? Nagmurmur si Liu Ruyan. Matapos ang mga reklamo, sinasadya niyang pinakain ka ng sabaw na gamot. Pati na rin siya ay humingi ng tawad sa iyo. At nangako na kayo na ang pinakamalapit na guro at estudyante mula ngayon. Sa biglaang pagbabago ni Liu Ruyan, medyo naguluhan ka. Ngunit mula sa kanyang mga mata, nakita mo ang salitang tiwala. Ate sa paaralan, hindi kita sinisisi. Dahil gusto ko ring malaman kung ang puso ko ba ay itim. Natatakot akong katulad ko sila ng kuya. Yuan kakapasok mo pa lang sa landas ng pagsasanay ng immortalidad. Maraming bagay ang hindi naiintindihan. Nakita ni Liu Ruyan na kapit ka sa pagiging madilim ng puso. Kaya napilitan siyang magpaliwanag. May isang uri ng diwata na tinatawag na kakaibang diwata. Ang malinaw na tanda ng kakaibang diwata ay madilim ang puso. Sa madaling salita, ito ay dahil sa isang mga abnormal na cultivator na nahawahan ng kakaibang kapangyarihan. Wala silang pagkakaiba sa anyo sa mga normal na cultivator. Ngunit kaya nilang gawing mga puppet ang mga normal na cultivator. Ang mga nahawahan ay unti-unting nagiging itim ang puso. At sa sandaling mamatay ang nahawahan, ang kanilang buong pagsasanay ay magiging sustansya. Ibalik sa katawan ng ibang Diyos. Sobrang gulat mo. Ganitong paraan ng pagsasanay. Ano ang kaibahan sa pagtrato sa tao na parang aso? Patay ka na. Lahat ay ibabalik sa may-ari. Ang may-ari ay muling maghahasa ng bago. Paulit-ulit. Marami ang sinabi ni Liu Ruyan. Isang kutsara niyang pinapakain sa iyo mula sa palayok ng gamot. Pinapaalalahanan kang huwag magpadala sa mga salitang iyon. Ngunit marami ka pa ring tanong sa puso mo. Dahil ba sa pulang-pula ang puso ko? Kaya mo ako kinakausap ng ganito. Tiyak na sinabi ni Liu Ruyan. Iyan din ang ibig sabihin ng guro. Maaari kong malinaw na sabihin sa iyo. Lahat tayo ay mga normal na tagapagpa-immortal. Ang pag-uusap natin ngayon ay kailangang panatilihing lihim. Hindi ito dapat malaman ng iba. Naiintindihan mo ba? May gusto ka pa bang itanong? Direktang pinutol ni Liu Ruyan ang iyong usapan. Upang makapagpahinga ka ng maayos. At umalis na nag-iisa. Nakahiga ka sa kama. Na nakapikit ang mga mata. At nalugmok sa pag-iisip. Nang umabot na ang pangyayari sa puntong ito. Doon mo lang tunay na nakita ang mundo ng pagsasanay sa immortal. Tuktok lang ng yelo. Ayon kay ikatlong senior sister, ang mga iksin ay maaaring sinuman. May mga iksin sa hanay ng mga matuwid.
At mayroon ding mga iksin sa hanay ng mga demonyo. Ang mga iksin ay kaaway ng mga normal na cultivator. Kaya naman sa sekta, espesyal silang nagbabantay sa mga may madilim na puso. Habang dumarami ang bilang ng mga pagsubok, lalong nagiging magulo ang iyong mga alaala. Pinili mong balikan ang mga nangyari kamakailan. Mula simula hanggang dulo. Una sa lahat, si Su Qingshuang ay isang matandang elder sa Biluog sect. Dahil sa dahilan ng kanilang leader, hindi sinasadyang nalaso ng demonyong enerhiya. Noong nakaraan, nakainom pa siya ng masamang lason. Kaya sina Zhao Yuan lang at Zhu Chengfeng ay tiyak na isa sa kanila ay isang traitor. Maaaring dalawa sila, dahil pareho silang mga puppet na ipinadala ng aming Panginoon. Pangalawa, ang tatlong nakatatandang kapatid ay mga mahusay na mandirigma ni Su Qingshuang. Sobrang nagtitiwala si Su Qingshuang sa kanila, dahil silang tatlo ay siya mismo ang nagturo sa kanila. Hindi sila maaaring mahawa, at pinatunayan mo na ang puso mo ay kulay pula. Kaya nagkaroon ng malaking pagbabago si Liu Ruyan tungkol sa'yo. Mula sa dati mong simulation, na nang tinanggal niya ang puso mo, sobrang nagulat siya. Hindi na mahirap patunayan ito. Palaging inakala ni Su Qingshuang at ng iba na ikaw ay may pusong madilim, na naimpluwensyahan na ng Panginoon ng sekta. Sa huli, mayroon ng konklusyon. Hindi mahirap makita ang isang detalye. Kailan nagsimula si Su Qingshuang na magbago ang kanyang saloobin sa iyo? Tama. Ito ay nang ikaw ay magising ang iyong dugo. 3 beses na pagkamulat, gumawa si Su Qingshuang ng parehong bagay. Harapin ang Panginoon. Kung ikaw ay nahawahan ng Panginoon, maging anuman ang iyong natuklasang kakayahan. Sa huli, magiging pagkain ka rin para sa Panginoon. Kahit na iligtas ka ni Su Qingshuang, wala itong kahulugan. Walang dahilan ang Panginoon na agad na ubusin ang iyong dugo. Ngunit ang lohika ng sanhi at bunga ay nabaligtad. Ang punong lider ay nagpakita ng labis na pagkahumaling. Hindi na makapaghintay na angkinin ka. Ito ay tiyak na nagpapakita na hindi ka nahawahan ng masamang puso. Dahil dito, si Su Qingshuang ay gumawa ng desisyon na matatag na hinarap ang punong leader. At kinuha ka. Nahuli mo ang isang detalye na halos imposibleng mahuli. Pupunta na ako. Kaya noong huling simulation, si Su Qingshuang na ako'y itinaas ay para lang takutin ako. Hindi talaga niya gustong pumatay sa akin. Pero inisip ko na naiinis siya sa akin. Kaya agad-agad tinapos ang simulation. Nakahiga ka sa kama, ngumiti ng payapa. Sa wakas, naramdaman mo ang tamis pagkatapos ng hirap. Kaya ang susunod na kalaban mo ay isa lang. Leader, inaalok ka niya ng iyong immortal na katawan. Siguradong hindi siya titigil ng basta-basta. Nakatulog ka buong magdamag sa kama. Kinabukasan ng umaga, tinawag ka sa Xixia Hall. Dahil sa magic na marka sa loob ni Su Qingshuang kagabi. May kakaibang galaw. Kung hindi ito mapipigilan bago matapos ang gabi, baka muling sumiklab. Matatag mong tinanggap ang kahilingan ng iyong guro na alisin ang lason. Pagbalik mo sa sarili mong bakuran, ginamit mo ang oras na iyon para mag-ensayo. Napansin mong napakabilis pa rin ang iyong pag-unlad sa pag-ensayo. Ang pinaka-nakagugulat sa iyo ay, walang naiwan na bakas ng gamot sa loob ng katawan. Inakala mong ang iyong Hunyuan Wuji Immortal Body ay tila may napakalakas na kakayahan sa pagsipsip at pagproseso. Gabi na, pumunta ka sa Xixia Hall. Sa loob ng silid ng mga babae, nakita mo si Su Qingshuang. Nakahilig siya sa kama. Magaan ang pagtataas ng mata. Yuan, lumapit ka. Medyo kinakabahan kang lumapit. Kahit na sa simulation ay natikman mo na ang unang gabi ng master 3 beses. Pero sa totoong buhay, isa ka pa ring bagitong bata. Yuan. Ngayon, nararamdaman ng master ang mga bakas sa katawan niya. Malapit nang hindi makayanan. Umupo ka ng maayos. Umupo ka sa kama na nakaluhod ayon sa utos ni Su Qingshuang. Siya ay dahan-dahang tumayo mula sa kama. At ang kanyang panyo ay nahulog. Agad mong inabot ito. Sinusubok ang disipulo gamit ito. Nasa isip mo ang mga ito. Biglang naging madilim sa iyong paningin. Parang may isang bagay na biglang nawala sa iyong katawan. At nahimatay ka. Kinabukasan ng umaga, nagising ka. Nakahiga sa iyong silid. Medyo mahina ang iyong katawan. Matapos maranasan ang mas matinding pagkahilo. Pumunta ka sa Xixia Hall sa 2 pagkakataon. Akala ko pareho lang ang gagawin nitong pagtanggal ng lason ngayon sa dati. Na mautal ka. Pero hindi mo inasahan na si Su Qingshuang ay parang ibang tao na. Ang kanyang mga mata ay naging mapula. Biglang sumugod sa'yo. Hinawakan ka sa liig at kinagat. Ang pakiramdam ng pagkahilo ay sumalubong sa'yo ng walang patid. Nakita mong lumitaw ang isang aninong demonyo sa likod niya. Naging demonyo na ang guro. Nang dumating sina ate na master at ang iba dahil napansin nilang may mali. Halos maubos na ang lakas mo at naging isang tuyong bangkay. Hindi mo na nakuha pang hintayin na iligtas ka nila. Namatay ka na. Tapos na ang simulation. Narito ang mga gantimpalang nakuha mo. 6 na antas ng key refinement.
Dugo pagpuno na pil na ibinigay ni Liu Ruyan. Ninakaw na panyo ng guro. May lumutang na tanong sa isip mo. Nakuha na gantimpala. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na nakuha sa proseso ng simulation. Madali itong maunawaan. Pero kailan ka nang nakinabang ng panyo? Paninirang puri. Tunay na paninirang puri. 3 pagpipilian para sa gantimpala. Direkta mong pinili ang pagsasanay. Sandaling kumulog ang iyong enerhiya sa loob ng katawan. Pagkatapos ay humupa ang pagkabalisa. Nag-alon ang espiritual na lakas sa paligid mo. Direktang umangat sa ika-6 na antas ng pagsasanay. Nakuha ang piraso ng pangyayari. Ang pagtubos ng masigasig na 3 nakababatang kapatid na babae. Ang tiwala ng master. Ang nawalang nakatatandang kapatid. Nabuo na ang koleksyon ng mga pangyayari. Agad na pumasok sa tab ng misyon ng pangyayari para unlock. Ding! Binabati kita, host, natapos mo ang pangyayari na nawala ang nakatatandang kapatid. Maaari kang pumili ng isa mula sa mga sumusunod na pagpipilian bilang gantimpala. Ang bilis ng pagsasanay sa simulation ay magiging doble. 3. Simulation Rewind. 4. Beauty Trap. Grabe. Ngayong may 4 na pagpipilian pa nga. Nagawa pa ang magandang lalaki na plano. Sa unang tingin, napansin mo ang 3 opsyon na may pinakamaraming salita. Malinaw na. Ang espesyal na kakayahan ng simulation mismo ay laging may pinakamataas na prioridad. Ang iba pang mga opsyon ay maaari lamang ituring na dagdag na benepisyo. Tama ang pinili mong simulation rewind. Pagkatapos pumili, masaya ka sa iyong puso. At tiningnan muli ang taskbar. Sa ilalim ng kamay ng masamang leader, na nagbigay ng tunog na G. Ngayon ay nasa 5 bahagi ng 4 na. Malapit nang matapos. Ngayon ay tiyak na ang leader ay isang kakaibang Diyos. Hindi ba ang layunin niya ay hindi lang para kontrolin si Su Qingshuang? Pinag-iisipan mo ng mabuti. May bahid ng pag-aalala sa iyong noo. Iniisip mo kung bakit. Bigla kang pinatay ni Su Qingshuang. Sa huli, siya ay naging demonyo. Parang nabaliw na. Halos naubos ang iyong dugo. Yung tipong hindi na kayang iligtas. Sa totoo lang, nang linisin mo si Su Qingshuang ng lason, dapat ay gumagaling siya ng unti-unti. Base sa huling reaksyon ni na Master Sister at iba pa, hindi nila inaasahan na biglang mawawala ang kontrol ni Master. At sa 2 naunang pagkakataon ay wala namang nangyari. Bakit sa huli lang nagkaproblema? Para hindi maubos ng guro, nagpa siya kang ipagpatuloy ang simulation. Gaya ng proseso noong huling simulation. Inaalagaan ka ni Liu Ruyan na nasugatan. Ngayon, hindi mo na tinanong tungkol sa Zhongzhu. Sa halip, nilipat mo ang tanong sa guro. Mula kay Liu Ruyan, nalaman mo na. Ang pagtanggal ng lason ay kailangang gawin sa 3 hakbang. Unang hakbang, gamitin ang pinagmulan ng kapangyarihan upang isil ang panlabas na bakas ng demonyong enerhiya. Ikalawang hakbang, tunay na tanggapin ang bakas ng demonyong enerhiya. Ikatlong hakbang, tanggalin ang katawan na matagal nang tinirhan ng demonyong enerhiya. Doon lang masasabi na tapos na talaga. Parang pareho lang sa huling simulation ang sinabi mo. Nakangiting nakakunot ang noo mo. Nag-aalangan na nagtanong. Sinasabi ko lang kung sakali. Kung nasa 3 hakbang na tayo sa pagtanggal ng bulok na laman. Paano kung biglang lumitaw si Master na baliw na baliw? Napatingin si Liu Ruyan ng sandali. Nagtataka. Kapatid, hindi ito maaaring mangyari. Ang pangalawang yugto ng marka ng demonyo ay nalinis na. Paano ito biglang magiging demonyo? Umiti ka. Naghahanap ng dahilan. Hindi ba't nag-aalala lang ako? Kailangan nating isipin ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Ano ang gagawin kung talagang mangyari ito? Si Liu Ruyan ay isang alchemist. Ang tanong na ito ay hindi mahirap para sa kanya. Matapos mag-isip ng kaunti, dahan-dahan siyang nagsalita. Kapatid na disipulo, kung talagang mangyari ang ganitong sitwasyon, nangangahulugan lamang ito na may problema sa proseso ng pagtanggal ng lason sa 2 hakbang. Maaaring hindi matagumpay ang pag-aalis ng lason at may natirang bahagi. O maaaring may ibang puwersa na lihim na nagiging sanhi ng kaguluhan. Matapos umalis ng 3 nakatatandang kapatid. Napasok ka sa kalituhan. Hindi matagumpay ang pag-aalis ng lason at may natirang bahagi. Impossible ito. Si Su Qingshuang ay hindi naman bobo na hindi alam kung nalinis ang lason sa loob. Hindi ba niya alam kung nalinis ito o hindi? Marami kang pagdududa sa iyong puso. Kaya nagpa siya kang personal na magsiyasat habang tinatanggalan ng lason si Su Qingshuang. Ikaw mismo ang magsisiyasat. Sa 2 gabi, pumunta ka sa silid sa likod ng Qixia Hall. Ipinahiwatig ni Su Qingshuang na maupo ka. Ngunit umiling ka at tumanggi. Guro, dahil kailangan ng tulong ng inyong alagad sa pagtanggal ng lason. Maaari bang hayaan ang disipulo na manguna? Ikaw ang mangunguna. Guro, isipin mo nga, kailangan mong kunin ang orihinal na katawan ng disipulo. Bakit hindi mo hayaan ang disipulo na kusang ibigay ang orihinal sa iyo? Ikaw na lang ang mag-refine. Pero Yuan alam mo ba kung paano ibigay ang orihinal? Nagtataka si Su Qingshuang.
Mukha kang nag-aalangan. Medyo. Naisip ni Su Qingshuang. Pero nagpa siya pa rin siyang subukan mo. Umupo ka sa kama. Umupo si Su Qingshuang sa harap mo. Dahan-dahang itinaas ang kanang kamay. Dahan-dahan mong itaas ang kaliwang kamay. Magharap ang mga palad. Ikutin mo ang tunay na enerhiya sa loob ng katawan. Ipadala ang pinagmulan ng katawan ng diwata sa kabilang panig. Ang mahina ay nagbibigay ng pinagmulan sa malakas. Parang lumalaban sa agos. Napakababa ng bisa. Bahagyang nagkunot ng noo si Su Qingshuang. Tila halatang may hindi pagkakasiya. Ngunit sa proseso ng pangunahing pakikipag-ugnayan, ang kanyang katawan ay parang sa iyo mismo, na maaari mong madama at tuklasin. Nakikita mo ang itim na marka sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib, na kumakalat na sa laman at mga ugat, na tinatakpan ng isang puwersa. Sa huli, si Su Qingshuang ay medyo nainis na. Bumuka ka. Yuan-er. Masyado pang mababa ang iyong antas. Hayaan mo na akong gawin ito. Bigla na lang nagdilim ang iyong paningin. At nahimatay ka muli. Nahimatay ka muli. Magpahinga ng 3 araw pagkatapos. Sinunod mo ang utos ng master mo para sa ikalawang pagtanggal ng lason. Humingi ka kay Su Qingshuang ng kaunting oras. Walang nagawa si Su Qingshuang kundi pumayag. Matapos ang pagsusuri, napansin mo na pagkatapos ng huling pagtanggal ng lason, malinaw na ang mga bakas ay naging mas mahina at ang kulay ay bumaba ng husto. Ngunit ang ikinagulat mo ay, habang tinatanggal ang bakas, biglang kumilos ang mga kalapit na ugat, kasabay ng mahina na pag-ugoy. Baka ito ay bulit. Sisimulan mo nang magsalita, ngunit biglang naiinis si Su Qingshuang, at kusang nagpakawala ng lakas, na nagpaalis ng malay mo. Nagising sa 2 araw. Nang hina na ang katawan mo sa sukdulan, wala kang panahon para sa sarili mo. Agad mong natagpuan ang nakatatandang kapatid. Kapatid, kailangan mo akong dalhin sa guro. Kung hindi, delikado ang guro. Ang itsura mong naguguluhan ay hindi mukhang naglalaro ka. Sa wakas, pinigilan ni Shen Ruoqing ang kanyang sarili. Sama mo akong nagmadaling pumunta sa Qixia Hall. Yun-er. Hyung-er. Ano ba talaga ang problema ninyo dalawa? Hindi ba pwedeng maghintay hanggang makalabas ako? Hindi mo inisip ang kahinaan ng katawan mo. Agad mong sinabi ng buo ang iyong natuklasan. At hinulaan mong ito ay dahil sa pag-inom ng pil na niluto ni Zhao Yuan lang. Dahil dito, naging seryoso ang mukha ni Su Qingshuang. Yun-er. Alam ko na, guro. Pumunta ka na at magpahinga ng mabuti. Boss. Tawagin mo si third sister at ang iba pa. Ipinauwi ka sa sarili mong kwarto. Sa wakas, nakahinga ako ng maluwag. Nakapagpahinga ng 2 araw. Sa panahong iyon, hindi mo talaga makita ang mga nakatatandang kapatid. Hanggang sa umaga ng 3 araw, natagpuan ka ng nakatatandang kapatid. At dinala ka upang makaharap si Su Qingshuang. Yuan-er, talagang nagawa mo ang isang malaking bagay sa pagkakataong ito. Talaga namang may mga uod sa katawan ng guro. At ito ay mga uod na kumakain ng puso. Uod na kumakain ng puso. Nakatulala ka lang dyan. Ipinaliwanag ni Liu Ruyan. Ang uod na kumakain ng puso ay isa sa mga uod ng Gyu. Dumikit ito sa mga meridian ng cultivator. Unti-unting lumalapit ito sa puso. Kapag nagtagumpay, ay magiging parasitiko sa puso. Naganap na magpapahirak sa tao. Sa mas simpleng salita, kung ang mga bakas ng demonyong enerhiya sa paligid ng puso ng guro ay maaalis, ang mga uod na kumakain ng puso ay makakapasok. Nang marinig ito, nagpakita ka ng isang anyo ng pagkaunawa. Tunay nga itong bulet ng sumpa. Kaya nga, ang sugat mula sa marka ng demonyong enerhiya ang pumigil sa daluyan ng puso. Kaya naharang ang daan ng bulatin ng puso. Dito na ipaliwanag kung bakit noong pangatlong paglilinis ng lason, biglang sumabog ang demonyong lakas ni Su Qingshuang. Kaya, guro, nasolusyonan na ba ang bulet ng puso? Sa harap ng iyong mga tanong, bahagyang umiling si Su Qingshuang. Ang insekto ng puso ay malalim nang pumasok sa ugat ng puso. Hindi ito maaalis gamit ang gamot. Kahit napilitin itong patayin, masisira rin ang sarili. Ibig sabihin, sa ngayon, tanging ang natitirang laman sa paligid ng ugat ng puso ang maaari kong gamitin. Manatili sa balance kasama ang gutom na insekto. Wala bang kahit anong paraan para maresolba ito? Hindi mo mapigilang magsalita. Matinding ang itsura ni Liu Ruyan. Sabi niya, isa lang ang paraan. Gamitin ang insekto laban sa insekto. Piliting lumabas ito. Ang mahirap dito ay, sa kasalukuyan, tanging ang Gemini Lovebug lang ang kalaban ng heart-eating worm. Pero kailangan ng 2 tao na magtulungan. Gemini Lovebug. Ibig sabihin, 2 larva ng lovebug. Ipapasok sa katawan ng isang lalaki at isang babae. Dahil bilang isang parasitiko. Nais nitong ang isa ay lumipat sa kabilang panig. Kaya sila ay lumalaki sa kani-kanilang mga katawan ng tagapagdaloy. Upang magkaroon ng angkop na kapaligiran para mabuhay. Kapag may napansin silang ibang kakaibang insekto, itinuturing nila itong mananakop at inaatake. Pinapatay nila ito.
Ngunit may isang kondisyon dito. Sandali lang siliruyan. Paglipat ng kambal na lambat ng damdamin. Hindi lang ito tungkol sa lalaki at babae. Basta na lang kainin ang isang bulate, ganun lang kasimple. Dapat magkapareha sila sa espiritu. At kailangang nasa kalagayan ng sabay na pagsasanay para magawa ito. May isa pang panganib. Kapag ang sub-emotion worm ay tumubo sa loob ng isa sa kanila. Kung hindi agad itong matanggal, hindi ito gaano kaiba sa panganib ng heart-devouring worm. Napanganga ka ng bahagya. Nagsalita ng may pag-asa. Ako lang ang lalaking cultivator sa Luoxia Peak ngayon. Kaya ko yan. Junior brother. Hindi mo naintindihan ang punto. Ang problema ngayon ay, ate, hindi ko alam. Paano aalisin ang Gemini na peste mula sa katawan? Kung hindi aalisin, ano ang pagkakaiba nito sa pagpapalaki ng bagong peste? Nang marinig mo ito, umiti ka. Guro, ate sa paaralan. Parang nakalimutan ninyo. Ako ay isang katawan ng isang engkanto. Hindi ko na maitago pa. Kayang aalkal ng aking katawan ang lahat ng uri ng dumi. Kahit ang mga insekto ng halimaw ay direktang magagamit bilang pagkain at aalkal. Guro, sobrang gusto kitang iligtas. Sobrang gusto kong umunlad. Mumingiti si Su Qingshuang habang bahagyang kumikindat. May bahagyang pamumula sa pisngi, na may kaunting pagtutol. Gemini na panggagambala, ay talagang isang karaniwang paraan ng pag-aalis ng sakit sa sinaunang medisina. Ngunit ngayon, ikaw na lang ang lalaki sa Luoxia Peak. Hindi ba siya magdo-double cultivation kasama ang sarili niyang disipulo? Si Shen Ruoqing ay nakatingin sa iyo, na may medyo komplikadong tingin. Nag-aalalang nagtanong, kapatid, ang ibig mong sabihin ay, nasa loob mo ang Ziking Gu, at kaya mong hindi maapektuhan ng masasamang epekto nito. Dagdag mo pa, hindi ito tungkol sa pagiging immune sa masasamang epekto, kundi wala talagang anumang pinsala. Sa mga araw na ito, naunawaan ko na ang aking katawan. Nang lubusan, kung hindi ko sana napansin ang kakaibang nangyayari sa katawan ng aking guro. Sa huli, medyo nag-alinlangan si Su Qingshuang. Medyo maganda naman ang iyong itsura. At sa mga lalaking cultivator, isa kang kaakit-akit na nilalang. Ang pinakamahalaga ay ang mga benepisyo ng pag-ensayo ng katawan ng Diyosa, na hindi kayang tapatan ng karaniwang katawan. Hindi mawawalan si Su Qingshuang. Tungkol sa puri, halos wala na tayong buhay ngayon. Kailangan talagang pumili. Kung pumasok ang heart-devouring worm sa puso, ang higit 100 taon mong pag-aaral ay tuluyang nasira. Kung hindi mag-iingat, baka mapariwara ka pa sa ibang tao. Sa totoo lang, mukhang ito lang ang paraan para sa akin. Matatag na ang tingin ni Su Qingshuang. Dahan-dahang tumingin sa'yo. Dial, masyadong mababa ang antas mo. Kahit na kayang lamunin ng katawan ng Diyos ang mga uod na pinatigas. May mga nakatagong panganib, dahil sa malaking agwat ng ating antas. Kapag nagkaroon ng hindi pagkakasundo ng yin at yang, maaaring sumabog ang iyong katawan at mamatay. Handa ka pa rin ba? Siyempre, alam mo ang panganib ng pagkakaroon ng malaking agwat ng antas. Sa pagsasagawa ng sabay na pagsasanay. Ngunit ang mahalagang pagkakataong ito para mapabuti ang relasyon ng guro at estudyante, ay isang napakahalagang pagkakataon na makapagligtas. Kapag nawala na ang pagkakataong ito, wala nang ibang darating. Matapos ang lahat ng paghahanda, narito ka na sa silid sa likod ng Qixia Hall. Yuan isara ang iyong mga mata. Hindi kita papayagang buksan ang iyong mga mata. Huwag kang magbukas ng mata. Naintindihan mo? Malupit ang boses ni Su Qingshuang. Pwede ka lang tumango tulad ng manok na kumakain ng butil. Nakaupo ka sa gilid ng kama. Nakikinig sa tunog ng pagbubukas ni Su Qingshuang ng damit. Di maiwasang pumikit ng bahagya at sulyapan ng palihim. Sa isang saglit, napatigil ka ng buo ang katawan mo. Dahil ang mga mata ni Su Qingshuang ay ganap ng naging mapula ang dilim. Sa susunod na segundo, parang nagwala siya. Diretsong lumapit at sinugod ka. Hinawakan ka sa liig at kinagat. Doon mo lang napagtanto na ang taong nasa harap mo ay hindi si Su Qingshuang, kundi isang taong kamukha niya ang katawan. Sa gitna ng kagipitan, diretso mong sinimulan ang simulated rewind. Pinili mong itakda ang oras bago ka pumunta sa Qixia Hall. Nakatayo ka sa iyong silid, humihinga ng malalim. Napakagulat mo. Ano nang nangyari? Hindi ba't si Su Qingshuang iyon? Ang kanyang mukha. Parang Panginoon pa nga. Nakatayo ka lang doon, nakabigla at naguguluhan. Medyo natatakot na direktang pumunta sa Qixia Hall. Mas pinili mong bumalik na lang at hanapin si Shiji. Pumunta ka sa tirahan ni Shiji. Nakatayo sa labas ng courtyard at nananawagan. Akala mo na si Shen Ruoqing ay wala doon. Nang maghanda kang umalis, lumalabas siya sa likod mo. Nakita mo ang senior sister. Agad mo siyang hiniling na sumama sa'yo sa Qixia Hall. Sa huli, si Shen Ruoqing ay tila nainis. At sumunod sa'yo. Pero hindi siya pumasok sa silid. Iniwan kanyang mag-isa sa loob. Pinapapasara pa rin ng guro mo ang mga mata mo. Pero ngayon, mas naging maingat ka. Binuksan mo ang mga mata mo ng bahagya.
para malinaw mong makita ang lahat ng nasa harap mo. Nabigla ka nang madiskubre na ang mga mata niya ay unti-unting naging mapula, at ang ingay na parang kaluskos ay hindi lang dahil sa paghubad, kundi nagmumula ito sa loob ng kanyang katawan. Parang tunog ng mga kasukasuan ng isang manika na kumikilos. Sugod siya sa'yo. Nakatakas ka sa tamang oras. Sumigaw ka ng malakas para humingi ng tulong. Nagpakita ka ng isang eksena sa loob ng palasyo na parang si Haring Qin na umiikot sa poste. Ngunit naghintay ka ng matagal. Walang dumating na nakatatandang kapatid. Sa sandaling mahuhuli ka na, nagsimula ka ng pangalawang simulation na pagbalik. Bumalik ka sa simula bago umalis. Nakatayo sa parehong lugar na aalala ang mga detalye kanina. Maaari kong tiyakin. Mula sa simula, si Su Qingshuang ay peke. Tungkol sa kung siya ba ay ang leader, hindi pa sigurado. Kahit na magkahawig ang mukha, ngunit ang katawan ay halatang mas maliit. Tungkol sa nakatatandang kapatid na babae, napakakakaiba ng kilos niya. Hindi siya interesado na pumunta sa Qixia Hall. At noong inatake ka ng impostor na iyon, parang bigla na lang siyang naglaho. Ngayon, nagpa siya kang palitan ng iba. At simulan kay ikatlong ate, si Liu Ruyan. Dahil aalisin ang Gyu kay Master. Kailangan munang kunin ang insekto ng Gyu, hindi ba? Dumating ka sa kanlurang bahagi ng bakuran. Tumayo ka sa harap ng pintuan at sumigaw ng ilang beses. Bumukas ang pinto. May kailangan ka ba? Sa ganitong oras, dapat ay pupunta ka na sa Qixia Hall para tulungan ang guro mo sa pagtanggal ng lason. Sabi ni Liu Ruyan. Puno ka ng mga tanong. Bakit pareho talaga ang pambungad na sinabi ni Master Sister? Nakalimutan mo ba, Sister? Kailangan nating alisin ang salot kay Master. Napansin mo na may mali. Si Liu Ruyan ngayon. Tila ba? Hindi talaga handa sa Gemini Love Curse. Hiniling mo sa kanya na sumama sa'yo para makita si Master. Pagdating sa palasyo ng Qixia, ngunit siya ay sadyang pinipilit kang pumasok mag-isa. Lumiko ka at tumingin sa kanya. Nakangisi ng nakangisi. Ginoo ng Panginoon. Mukhang mahilig ka talagang magbihis palit. Akala mo ba ako ay tanga? Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Liu Ruyan. Nagsimula nang magbago ang anyo ng mukha. Unti-unting naging anyo ng Panginoon. Ang pulang tingin ay nakatutok sa iyo. Sugod ito sa iyo. Nanginig ang puso mo. Agad kang nagsimulate ng pagbabalik. Nakarating ka na naman sa loob ng bakuran. Tama nga ang hinala ko. Sila ay lahat mga tao na nagpapanggap. Pero nasaan na ang tunay na guro at mga nakatatandang kapatid? Parang ako lang ang inaatake kapag pumasok sa Qixia Hall. Kung ninanais nilang nakawin ang aking pinagmulan, bakit hindi sila direktang kumilos? Bakit kailangan pang kumilos sa loob ng Qixia Hall? Maging maingat ka sa paligid. At maramdaman ang espiritual na enerhiya sa paligid. Parang naging manipis na. Bigla mong napagtanto na maaaring nailipat ka na. Kaya nagpa siya kang gamitin ang huling simulation ng pagbalik sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, ibinalik mo ang oras. Pagkatapos ng pagpupulong kasama ang iyong guro at iba pa, hindi ka bumalik sa sarili mong bakuran. Sa halip, nananawagan ka sa atin na tanggapin ka para magpahinga at mag-ensayo sa kanyang bakuran. Bagamat hindi maintindihan ni Shenru Oking kung bakit. Pero pumayag pa rin siya. Nasa loob ka ng bakuran ng ate at nilalabas ang espiritu. Unti-unting. Napapansin mong bumababa ang konsentrasyon ng espiritu. Napapansin mong may mali. Pagkapukaw mo, biglang nanlilim ang paligid. Parang hinugot ka mula sa mundong ito. Nang muling bumukas ang mga mata mo, nasa hardin ka pa rin ang nakatatandang kapatid na babae, nakaupo ng nakaluhod. Pareho pa rin ang iyong posisyon. Ngunit tiyak ka, na ikaw ay bigla ang dinala palayo ng walang paliwanag. Sobrang makapangyarihan nga ng mga paraan ng pinuno. Diretsahang kinuha kanya ng hayagan. Dahil espesyal na para sa akin ito. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari kung hindi ako pupunta sa Qixia Hall. Ano ang magagawa mo sa akin? Umupo ka lang doon. At ipagpatuloy ang iyong pagsasanay. Sa wakas, parang hindi na makapaghintay. Ang nagpapanggap na nakatatandang kapatid ay pumasok. Sinabihan kang agad na pumunta para lunasan ang laso ng guro. Ngunit ginamit mo ang dahilan na malapit ka ng magtagumpay para makaiwas. Nakatayo si Shenru Oking sa lugar. Bahagyang nakakunot ang noo. Tahimik na umatras papasok ng pinto. Lumipas na ang mga 15 minuto. May narinig na tunog mula sa labas ng bakuran. Binuksan mo ang iyong mga mata. Nakita mong nakatayo sa labas si ikalawang senior sister Shuang Hanyu na tinatawag ka. Junior brother. Bakit nag-aaksaya ka pa ng oras? Patuloy ka pa ring nag-aantala. Lalo pang sumama ang kanyang mukha. Di nagtagal. Nawala siya. Pero di nagtagal. Nagpakita uli na parang si Liu Ruyan. Naintindihan niya. Tukso. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Pinapabayaan mo bang maghintay si Master sa Qixia Hall? Nakaupo ka lang sa lugar mo. Walang pakialam. Ngayon, hindi ka pa man lang kumurap. Walang imik. Parang wala siyang magawa sa'yo. Pagkatapos ng malamig na buntong hininga, naramdaman mong umalis siya.
Kakatapos lang huminga ng maluwag ang puso mo. Narinig ko ang boses ni Su Qingshuang. Yuan hindi mo ba gustong iligtas ang iyong guro? Buksan mo ang iyong mga mata. Tumingin ka kay Su Qingshuang na nasa 10 hakbang ang layo. Sa wakas, ngumiti siya. Tumayo ka. Siyempre, ililigtas ko. Ikaw ang aking guro. Paano ko hindi ka matutulungan? Sige, umalis na tayo. Sandali. Bakit kailangan talagang pumunta sa Qixia Hall? Para sa akin, ayos na dito. Kahit na makita, walang problema. Kasi pamilya naman tayo. Walang hiya. Talikod na anak. Ano ba yung kalokohan ang sinasabi mo? Halatang nasira na ang peke mong Su Qingshuang. Nagbago na ang tunog ng boses mo. Hindi ka na magpapanggap. Diretsyong ilalantad. Sige na nga. Nakita ko agad na hindi ka tao. Ginoo ng samahan. Huwag ka nang magpanggap. Gusto mo akong lokohin papunta sa palasyo ng Qixia. Dahil wala kang ibang paraan para patayin ako. Tama ba? Biglang naging madilim ang mukha ni Su Qingshuang. Unti-unting naging mapula ang kanyang mga mata. Tinitigan ka ng matindi. Ngunit napangiti siya. Unti-unting nagbago ang mukha niya, naging anyo ng punong lider. Nagsimulang lumaki ang buong katawan niya. Parang pilit kang papatayin. Sa sandaling iyon, narinig ang malamig at matapang na sigaw. Qin Mohan! Huwag mo akong saktan, estudyante ko. Umalis ka na. Isang malaking kamay ang biglang lumitaw. Hinawakan ka at itinaas. Diretso kang tinanggal mula sa walang hanggang espasyo na iyon. Nabigla ka pa rin. Bumalik ka sa bakuran ng senior sister. Mahigpit na niyayakap ang braso ni Su Qingshuang nang hindi bibitiw. Mula sa itim na puwang na may bitak sa harapan ay may narinig na malamig na ungol. At bigla itong nawala. Buhay ka pa. Naramdaman mong nabawasan ang bigat sa dibdib mo. At malalim kang huminga ng maluwag. Sa huli, nalaman mo mula sa iyong guro. Nahawak ng pinuno ng sekta na si Qin Mohan. Ang isang espasyong pang-magic na tinatawag na Liuli Box. Maaaring isama ang tao dito. Ayon sa nais ng nag-apply ng kapangyarihan, umuunlad ang peking mundo. At ang Qixia Hall ay ang iyong katayan. Kung pumasok ka, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang pag-aalis ng sumpa ng guro ay isasagawa. Sa araw na iyon, Yuruyan ay maihawak na itim na garapon at pumunta sa silid ng mga babae. Bukas ang bibig at nagsabi, Guro, kapatid sa pag-aaral, ang Gemini Love Gu na pumapasok sa katawan ay nangangailangan ng panahon ng pag-aangkop. Maaaring makaranas ng matinding hindi komportable. Dapat kayong magtiis. Pagkatapos humupa ang hindi komportable sa inyong dalawa sa loob ng katawan, maaari nang simulan ang pagsasanay. Si Liu Ruyan ay may mapanuksong kilay na itinaas sa iyo. Parang nagbibigay siya sa iyo ng lakas ng loob. Ang malamig na mukha ni Su Qingshuang ay nagkaroon ng pamumula. Ngunit nagpasimula pa rin siya. Yuan hindi mo kayang hawakan ito. Isara ang iyong mga mata at humiga. Hayaan mo ako ang humawak. Sumunod kang humiga sa kama. Ngunit pinatakpan ng tali sa palda ni Su Qingshuang ang iyong mga mata. Naramdaman mo ang kawalang magawa. Ang isang tunay na lalaki ay ipinanganak sa pagitan ng langit at lupa. Hindi siya maaaring manatiling mababa sa iba ng matagal. Matagumpay mong natanggal ang laso ng guro. Ngunit naubos mo rin ang higit pang iyong pinagmulan ng lakas. Nawala ang malay. Dahil masyadong matagal ang pagkahimatay. Nagtapos ka na sa simulation. Narito ang mga nakuha mong gantimpala. Pagsasanay sa 7 antas ng ki. Ulam ng pusong ud. Sinturo ng guro. Boteng gamot ng 3 kapatid na babae. Ang bagay na ito na ang tawag ay kuto ng puso ay itinuturing na nakamit na gantimpala. Medyo nagulat ka. Dapat mong malaman na ang bagay na ito. Kahit si Su Qingshuang, isang malakas na tagapagtaguyod sa yugto ng Nascent Soul, ay mahihirapang mapansin. At napakahirap alisin. Ipinapakita nito kung gaano ito kalupit. Pinipili ko ang kuto ng puso. Ding! Binabati ang host sa pagkakakuha ng isang heart-eating bug. Kasama ang libreng tula na aking pagsusumikap. Isang liwanag ang kumikislap, na bumagsak sa iyong palad. Kasabay nito, lumitaw din sa isip. Ang nilalaman ng tulang aking pagsusumikap. Sa gitna ng pagkalugmok, humihip ang malamig na hangin. Sandali! Bakit parang may mali dito? Baka ito ay kwento ng pakikipagsapalaran ng isang makalangit na nilalang. Pero hindi mo na kailangang mag-alala. Ang pinakakapanapanabik ngayon ay, hindi mo kailangang mag-ensayo ng dagdag para sa teknik na ito. Dahil direktang bibigyan ka nito ng karanasan. May ngiti kang lumitaw sa iyong mukha, matapos basahin ang isang talinghaga. Ang insekto na kumakain ng puso ay pumasok sa iyong tainga. Ngayon, tingnan natin kung ano ang mga piraso ng kaganapan. Itinaas mo ang iyong mga mata at muling tumingin sa panel ng sistema. Nakuha ang mga piraso ng kaganapan. Tiwala ng guro. Pagsagip ng sakit na si 3 na kababaihan. Kawalang ingat ng nakatatandang babae. 4. Pagsubok ng guro. Unang gabi ng guro. Nakikita mong malapit nang makuha ang unang gabi.
Medyo naguguluhan ka kung anong gantimpala ang makukuha pagkatapos makuha ito. Nakatayo ka sa iyong pwesto at huminga ng malalim. Ngayon, oras na para sundan ang itinakdang ruta. Kailangan sundin ang mga hakbang ng maayos. Sa huli ay umalis pa rin sa komplikadong tingin ng guro. Hindi nagtagal mula nang umalis ka. Lumabas si Senior Sister Shen Ruoking mula sa hulihan ng bulwagan. King ano ang palagay mo? Guro. Sa tingin ko, tapat si Junior Brother Yuan Hindi siya parang taong maraming iniisip. Nga. Medyo nagulat din ako. Talagang handa siyang mamatay para sa akin. Kung hindi ko siya pipigilan, tiyak na hukayin niya ang mga mata niya. Kaya, guro, ipagpapatuloy mo pa ba ang pagsubo? Medyo nag-aalangan si Su Qingshuang. Sa totoo lang, sa puntong ito, hindi na niya alam kung paano magpapakita ng pagtatangka. Hindi na nagpatuloy ang magkaibigan sa usaping ito. Sa halip, napunta sila sa usapin tungkol sa Panginoon. Master, sa palagay ko, hindi na tayo pwedeng maghintay lang. Paulit-ulit na sinasaktan ka ng Panginoon. Hindi pwedeng palaging magpasensya, di ba? Ako ay patuloy na naaapektuhan ng demonyong lason sa aking katawan. Ang makipaglaban kay Kinmuhan ay magdudulot lamang ng kapwa pagkasira. Kung ang demon sect ay umatak, hindi ba't lahat tayo ay mahuhuli? Si Su Qingshuang ay hindi umaalis sa Biluozo ngayon, dahil may mga kaaway sa labas na nagmamasid. Ang kapaligiran ay puno ng panganib. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang tumunog ang bato ng komunikasyon ni Shen Ruoking. Narinig ang nag-aalalang boses ni Liu Ruyan. Hindi maganda, Senior Sister. Nasugatan at nawalan ng malay ang Junior Brother. Nang dumating sina Su Qingshuang, si Liu Ruyan ay nag-aalaga sa iyong sugat sa dibdib. Nang makita ang pagdating ng dalawa, medyo nag-aalangan si Liu Ruyan ang itsura niya. At sobrang excited. Master! Sister! Alam niyo ba kung ano ang nakita ko? Pula. Pula ang puso ng Junior Brother ko. Normal na cultivator siya. Walang anumang senyales ng impeksyon. Nang marinig ito, si Su Qingshuang ay bahagyang lumaki ang mga mata. Totoo ba ang sinasabi mo? Guro, maaari ba akong mandaya sa iyo? Dumating ang Junior Brother para magtanong sa akin. Bakit itim ang puso ni na Zhou Chengfeng? Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Pagkatapos ay tinakot ko siya. Tinanong ko kung itim ba ang puso niya. Para siyang na-stimulate ng isang bagay. Walang pasubaling kinuha ang aking kutsilyo. Hinila ang dibdib ko para makita. Sa totoo lang, nang iligtas ko siya. Sigurado akong hindi siya na-impluwensyahan ng Panginoon. Kung hindi, hindi kailangang agawin ni Kinmuhan ang tao doon mismo. Mahinang sabi ni Su Qingshuang. Kung ganun nga, wala nang saysay ang mga susunod na pagsubok. Tumingin si Su Qingshuang sayo. At mahinang sinabi, ikaw na ang pangatlo. Kung dahil nga sayo ito nagsimula. Kaya't ikaw ang bahala sa kanya. Hanggang sa magising siya. Kapag nagising ka na, lahat ay mananatili sa parehong proseso. Sa lalong madaling panahon, si Liu Ruyan ay darating na may dalang mga kambal na insekto para sa iyo. Sa daan, marami siyang sinabi sa iyo ng mga bagay na dapat tandaan. At dahil alam mo ang ilang medisina, may dagdag na sinabi sa iyo ang ikatlong Senior Sister, na hindi lumabas sa simulation. Nasugatan ang master nang nilulusob nila ang Yuming sect. Sa likod ng puso ng bulate na inalagaan ng sect leader. Tiyak na may puwersang tinatawag na Xiugu sect na tumutulong sa kanya. Pagdating sa kwarto ng master, kumuha si Liu Ruyan ng isang itim na maliit na bulete. At bumuo ng puting ulap sa kanyang kamay upang itaas ito. Ibinigay sa tabi ng iyong bibig. Para kainin mo. Wala kang pag-aalinlangan. Bumukas ang bibig mo at nilunok mo. Gumaya rin si Su Qingshuang. Bago umalis si Liu Ruyan, patuloy pa ring nagbigay sa iyo ng masamang tingin. Dahil dito, si Su Qingshuang ay maingat na kumindat. Biglang nagdilim ang buong silid. Kung nakita mo lang ang pag-aalalang nasa mukha niya, malalaman mo na para sa kanya, ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin para protektahan ang sarili. Yuan hindi mo ito kayang hawakan. Pumikit ka at humiga ng maayos. Hayaan mong ako ang gagawa.